Kahapon ay isang milyonarya, ngayon ay isang kahabag-habag na pulubi sa tambakan. Matapos makulong ng 7 taon, lumuha siyang nakipag-agawan para sa isang piraso ng karton sa isang lalaking putol ang isang paa. Nang piliti niyang iangat ng maruming matanda ang kanyang mga mata, namutla siya nang makilala kung sino ito. Ang ugong ng gumaganang backhoe ay lumalamon sa lahat ng iba pang tunog sa tambakan ng basura ng lungsod. Ang matalim at malamig na hangin ay nagpapalipad ng mga pira-pirasong cellophane at malilit na basura sa maputik na daan. Si Tala, habang mas hinihigpitan ng manipis at maluwag na jacket na halatang hindi kanya, ay nahihirapang humakbang sa mga bundok ng pinagsiksik na basura. Ang kanyang magaspang at namumulang mga kamay dahil sa lamig ay mahigpit na nakahawak sa isang malaki, halos malinis na piraso ng makapal na karton. Isang napakagandang nahanap para isapin sa nagyayelong sahig sa gabi. Papatalikod na sana siya upang maglakad patungo sa gilid ng daan nang may marinig siyang isang paos at basag na sigaw mula sa kanyang likuran. "Akin na yan! Akin yan!" May isang taong buong lakas na humila sa karton mula sa kabilang panig. Hindi nakapanimbang si Tala at muntik nang matumba sa kulay kapeng putikan, ngunit hindi niya binitawan ang karton. Mabilis siyang lumingon. Sa harap niya ay nakatayo ang isang matandang lalaki na puno ng dumi ang damit. Hirap siyang nakasandal sa isang saklay na gawa sa kahoy. Putol ang kanyang kanang binti mula sa ibaba ng tuhod. Gamit ang kanyang malayang nanginginig na kamay, kumapit siya sa karton. Humihinga ng malalim at sumisipol habang hinihigop ng kanyang ilong ang malamig na hangin. Akmang hahatakin ni Tala ang karton nang bigla siyang napatingin sa mukha ng lalaki. Sa ilalim ng makapal na dumi, alikabok at malalalim na kulubot, may mga pamilyar na katangi ang lumitaw. Ang mga mata ng matanda na namumula at lumuluhad dahil sa hangin ay nakatingin sa kanya nang may galit na unti-unting napalitan ng pagkakilala. Huminto sa paghinga si Tala. Hinahampas ng malamig na hangin ang kanyang maikling buhok, ngunit hindi niya naramdaman ang lamig. Sa harap niya, nakasandal sa saklay sa gitna ng tambakan ng basura, ay nakatayo si Investigador Cruz. Ang mismong tao na 7 taon na ang nakalilipas ay nakaupo sa isang mainit na opisina, nakatingin sa kanya ng may mayabang na ngiti at pumipirma sa mga papeles na nagpadala sa kanya sa kulungan para sa pagpatay sa kanyang asawa. Ang karton ay dumulas mula sa nanghihinang mga daliri ng matanda at bumagsak sa putik. Umatras si Cruz. Dumulas ang kanyang saklay sa basang putik. Itinaas niya ang kanyang maruming kamay at nagsimulang mag-antanda ng krus ng dali-dali, nakatingin kay Tala na para bang isang kaluluwang nagmula sa kabilang buhay ang nasa harap niya. Nakatingin lamang si Tala sa kanya at sa kanyang mga tainga na tinatabunan ng ugong ng backhoe. Muling umalingaw-ngaw ang mabigat na langit-ngit na mga bakal na tarangkahan ng bilangguan. 7 araw pa lang ang nakalipas mula noon. Noong araw na iyon, nagsara ang mga tarangkahan, pinuputol ang kanyang koneksyon sa 7 taon ng rehimen ng gobyerno, mga pagbilang at ang paggawaan ng pananahi. Naiwan si Tala na nakatayo sa maalikabok na gilid ng daan. Sa bulsa ng kanyang kupas na jacket ay naroon ang kanyang sertipiko ng paglaya at ₱300. Iba ang amoy ng hangin. Hindi amoy chlorine at alimuom, kundi amoy gasolina at basang mga dahon. Ang mundo sa labas ng pader ng kulungan ay nagbago ng husto. Habang nakasakay si Tala sa isang lumang bus patungo sa lungsod, nakatingin siya sa bintana. May mga taong nakatayo sa mga hintuan, ngunit walang nag-uusap. Halos bawat dumaraan ay nakayuko, nakatingin sa kumikinang na parihaba ng telepono sa kanilang mga kamay. Sa istasyon, sa MRT, sa mga lansangan, tila bingi ang lungsod. Ang mga matingkad at agresibong mga karatula ay nakakasilaw. Nakakairita sa pandinig ang malakas na anunsyo mula sa mga speaker. Naglakad si Tala sa bangketa, likas na dumidikit sa mga pader ng gusali. Ang kanyang kulay abong jacket at sira-sirang sapatos ay sumisigaw ng kanyang nakaraan ng mas malakas kaysa sa anumang salita. Iniiwasan siya ng mga dumaraan ng may pandidiri. Dumating siya sa kanyang dating distrito. Ang kanyang mga paa mismo ang nagdala sa kanya sa pamilyar na kalye kung saan dating nakatayo ang kanyang bahay, kung saan umagos ang kanyang payapa at marangyang buhay. Huminto si Tala malapit sa isang newsstand. Papalapit sa kanya si Clarice, ang kanyang matalik na kaibigan, ang taong dati niyang pinagsasabihan ng mga lihim habang umiinom ng tsaa mula sa antigong porselana.
Nakasuot si Clarice ng mamahaling Amerikana at may bitbit na magandang leather na bag. Humakbang si Tala ng may pag-aalinlangan. Isang mahina at kiminang ngiti ang lumitaw sa kanyang mukha. Clarice, paos ang boses ni Tala na hindi nasanay sa normal na pakikipag-usap. Itinaas ni Clarice ang kanyang ulo. Nagbago ang kanyang mukha sa isang iglap. Nawala ang bahagyang pamumula ng kanyang pisngi. Naging maputla ito. Naging malikot ang mga mata ni Clarice. Tiningnan niya ang kulay abong jacket ni Tala, ang kanyang maikling gupit preso at pagkatapos ay lumingon sa paligid na para bang tinitingnan kung may nakakakita sa kanila. Ah, nagmamadali ako. Pasensya na. Mabilis na bulong ni Clarice. Itinaas niya ang kwelo ng kanyang Amerikana, biglang lumiko at halos tumakbo sa kabilang panig ng kalye. Nakaramdam si Tala ng matinding pait. Naiwan siyang nakatayo sa bangketa. Itinago ang kanyang magaspang na mga kamay sa loob ng kanyang mga bulsa. Walang sino man ang handang magpatawad sa kanya. Para sa kanila, mananatili siyang isang mamamatay tao. Sa pagdating ng gabi, napagtanto ni Tala na wala siyang matutulugan. Nagpunta siya sa isang gusali ng gobyerno. Isang malaking gusali na naliligo sa malamig na ilaw kung saan kumukuha ng mga dokumento ang mga tao. Kailangan niyang ayusin ang kanyang mga papeles at humingi ng address ng isang pansamantalang social housing. Nakaupo siya sa pila sa loob ng 2 oras. Nakatingin sa electronic board. Sa wakas, umilaw ang kanyang numero. Sa likod ng salamin ay nakaupo ang isang batang clerk na nakasuot ng plansadong puting damit. Mabilis siyang nagtatype sa keyboard. Inabot ni Tala ang kanyang sertipiko ng paglaya. Tiningnan ng lalaki ang gusot na papel. Pagkatapos ay kay Tala. Kinuha niya ang dokumento nang may pandidiri gamit ang 2 daliri na para bang maaaring madumihan ng papel ang kanyang malinis na balat. Binasa niya ang artikulo. Naging matigas ang kanyang muka. Mrs., ang kanyang boses ay tumunog nang hindi natural na malakas sa tahimik na bulwagan. Ilang tao sa pila ang lumingon. Sa ganyang kaso, hindi kami nagpapatuloy sa state-sponsored housing. Ganoon ang patakaran. Pero wala po akong matutuluyan, mahinang sabi ni Tala. Wala akong mga dokumento. Kailangan ko lang po ng ilang gabi. Wala akong magagawa. Itinulak ng lalaki ang sertipiko pabalik sa gilid ng mesa. At walang sino man ang opisyal na mag-iempleyo sa iyo. Naiintindihan mo naman siguro ang responsibilidad. Bakit ka pa pumunta dito? Sunod. Ang salitang sunod ay tumunog ng matalas at bastos. Kinuha ni Tala ang sertipiko. Naramdaman niya ang mabibigat at mapanghusgang tingin ng mga tao sa pila. Sa kanilang mga mata, siya ay mapanganib, isang estranghero. Namumula sa kahihiyan, tumalikod si Tala at naglakad patungo sa labasan. Tuwid ang kanyang likod, ngunit halos hindi sumunod ang kanyang mga binti. Lumabas siya sa nagyayelong lansangan. Dumidilim na. Mabilis na bumababa ang temperatura. Ang lamig ay tumatago sa ilalim ng manipis na jacket. Pinipilay ang kanyang mga kasukasuan. Ang unang gabi ay ginugol ni Tala sa isang istasyon. Nakaupo sa isang matigas na upuang kahoy hanggang sa paalisin siya ng isang guwardya. Ang ikalawa at ikatlong gabi ay nagpagala-gala siya sa mga residential area. Sinusubukang magpainit sa mga pasukan ng gusali kung saan siya pinapaalis ng mga residente. Sa ika-4 na araw, sa kalaliman ng gabi, nakaupo si Tala sa isang hagdan ng semento malapit sa mga saradong salaming pinto ng isang malaking hypermarket. Ang lamig ay dahan-dahang gumagapang sa kanyang katawan. Ang kanyang mga daliri ay manhid na kaya't hindi niya ito maibaluktot. Ipinikit ni Tala ang kanyang mga mata. Napagtantong, baka hindi na siya umabot ng umaga. Ang langit-ngit ng sapatos sa sahig ay nagpamulat sa kanya. 2 lalaki ang papalapit sa kanya. Nakasuot ng luma at maruruming jacket. May dala silang malalaking sako na mga pinisang lata ng aluminyo. Amoy sila ng apoy, murang tabako, at lumang tela. Likas na sumiksik si Tala sa isang sulok. Inaasahan ng kabastusan o isang suntok. Isa sa kanila, matangkad at may puting balbas, ay tumigil. Mamatay ka sa lamig dyan, ineng. Kalmado at mababa ang kanyang boses. Mabilis sinihigop ng semento ang init. Ang pangalawang lalaki, mas mababa at nakasuot ng kakaibang niniting na sombrero na nakatakip hanggang sa kanyang kilay, ay ibinaba ang sako mula sa kanyang balikat. Tama si Mang Berto, sabi niya. Nakakagulat na tama at matatas ang kanyang pananalita. Tumayo ka na dyan, may pinapainit kaming kalandikahoy doon. Doon ka na magpalipas ng gabi kung hindi maninigas ka. Tara na. Hindi sila nagtanong, hindi nagtanong kung sino siya.
saan siya nanggaling at kung bakit siya nakaupo sa kalye sa gabi. Tinulungan lang nila siyang tumayo dahil halos hindi na maibaluktot ang kanyang mga binti at dinala siya. Ang kanilang kanlungan ay isang abandonadong construction trailer sa isang bakanting lote. Madilim sa loob, ngunit sa isang sulok ay may isang lumang bakal na kalan na nagbibigay ng makapal at nakapagliligtas na init. Amoy kahoy at pinatuyong damo ang hangin. Si Mang Berto, isang dating karpintero, ay tahimik na itinuro kay Tala ang isang kahon na malapit sa apoy. Kumuha siya ng isang bakal na tasa, nagsali ng mainit na tubig mula sa isang mausok na takure, naglagay ng kaunting dahon ng tsaa at iniabot sa kanya. Ang init mula sa metal ay dahan-dahang nagpabalik ng pakiramdam sa kanyang manhid na mga daliri. Ang pangalawang lalaki, si Emil, na tinatawag ni Mang Berto na propesor, ay naglabas ng kalahating piraso ng matigas na tinapay mula sa kanyang bulsa. Binasag ni Mang Berto ang tinapay gamit ang kanyang malalaki at peklating mga kamay at inilagay ang isang piraso sa harap ni Tala. Humigop si Tala ng mainit at mapait na tsaa. Ito ang pinakamasarap na pagkain sa loob ng 7 taon. Tiningnan niya ang mga taong ito, mga nalugmok, nawalan ng lahat, nabubuhay sa gilid ng mundo. Inilagay ni Emil ang isang piraso ng kahoy sa kalan. Lumipad ang mga baga. Tiningnan niya si Tala ng may matalas at matino na mga mata. Sa pinakailalim, Tala, minsan mas maraming pagkatao kaysa sa mga penthouse. Mahinang sabi niya. Dito, natatanggal ang mga maskara. Wala kaming dapat pag-awayan at walang dapat paglingkuran. Uminom ka ng tsaa. Sa mga simpleng salitang iyon, yumuko si Tala. Sa unang pagkakataon sa buong mahaba at nakakatakot na araw na iyon, umiyak siya. Hindi siya humagulgol, hindi gumawa ng anumang ingay. Ang mga maiinit na luha lamang ay dumaloy sa kanyang marumi at humpak na mga pisngi, tumutulo sa kupas na tela ng kanyang jacket. Ito ay mga luha ng ginhawa dahil dito ay walang humuhusga sa kanya. Ang sipol ng hangin ay nagpabalik kay Tala sa katotohanan. Ang tambakan, ang putik, ang amoy ng nabubulok na basura. Ang matanda sa harap niya ay nawalan ng balanse. Ang saklay ay dumula sa maputik na luwad at si Cruz, na may mabigat at malagkit na tunog, ay bumagsak sa kanyang mga tuhod, direkta sa kulay kapeng nagyeyelong putik. Sinubukan niyang takpan ang kanyang mukha gamit ang maruruming kamay. Inaasahan ng isang suntok, nanginginig ang kanyang mga balikat. Hindi kumilos si Tala. Nakatayo siya ng tuwid, nakatingin mula sa itaas sa taong minsang sumira sa kanyang buhay sa isang pirma lamang. Ngayon, siya ay isang kahabag-habag na anino. Nagkakawag-kawag sa putik sa kanyang paanan. Ang sipol na nagyayalong hangin ay umiihip sa mga bundok ng basura, ngunit hindi na ito naririnig ni Tala. Ang oras sa paligid niya ay huminto, nagsiksikan sa isang siksik at mabigat na segundo. Si Cruz, ang dating imbestigador, ang taong ang pirma ay tumapos sa kanyang buhay, ay nagkakawag-kawag sa putik sa kanyang paanan. Tumalsik sa gilid ang kanyang kahoy na saklay. Sinubukan niyang sumandal sa kanyang mga kamay, ngunit dumudulas ang basang luwad at muli siyang bumagsak, dibdib muna, sa kulay kapeng putik. Tala, Tala. Ang kanyang boses ay naging paos at paputol-putol na sipol. Itinaas niya ang kanyang mukha sa kanya, na puno ng malalalim na kulubot at nababalutan ng makapal na itim na dumi. Mula sa kanyang namumula at nagnana ng mga mata, dumaloy ang mga luha na gumagawa ng mga maliwanag na landas sa kanyang maruruming pisngi. Patawarin mo ko, Diyos ko, patawarin mo ko. Nakatayo si Tala nang hindi gumagalaw, ang kanyang mga kamay na nakababa sa gilid ng kanyang katawan ay dahan-dahang kumuyom. Ang hangin ay bumara sa kanyang lalamunan na parang isang tinik. Pinarusahan ako ng Diyos. Naririnig mo ba? Pinarusahan. Hinawakan ni Cruz ang laylayan ng kanyang kupas na jacket gamit ang nanginginig na mga daliring itim sa dumi. Nawala ang mga binti ko na frostbite dahil sa kalasingan, pinutol hanggang sa tuhod. Pinalayas ako ng asawa ko sa bahay na parang aso. Tala, nagkasala ako. Isang malaking kasalanan. Bigla siyang umubo ng malakas at biglang sumigaw ng mga salitang ikinagulat niya. Buhay ang dalan mo. Buhay siya, Tala. Umatras si Tala. Dumulas ang kanyang sapatos sa putik. Anong pinagsasabi ninyo? Ang kanyang boses ay tumunog ng mahina banyaga na parang pag-aari ng ibang tao. Buhay. Lumapit sa kanya si Cruz nang nakaluhod, hindi binibitawan ang laylayan ng kanyang jacket. Siya mismo ang lumapit sa akin noon. Bago ang paglilitis, nagdala ng sobre. 300,000 piso, Tala.
300,000 kahabag-habag na piso. Nagpapatayo ako ng bahay noon. Wala akong pambili ng bubong. Tapos may natagpo ang sunog na bangkay sa isang kotse sa highway. Walang mukha. Sunog ang mga dokumento. Inilapag ni Dayla ng pera sa mesa at sinabing, "Ayusin mo na ako ang bangkay. Ipakulong mo ang asawa ko." Pinirmahan ko ang expert report. Ginawa ko ang mga papeles na siya ang nasunog. Pero buhay siya, Tala. Buhay! Ang mundo sa paligid ni Tala ay gumuho. Ang malaking bundok ng pinagsiksik na karton sa likod ni Cruz ay umuga at lumabos sa kanyang paningin. 7 taon. 2,555 araw. Tuwing umaga, nagigising siya sa matalas na tunog ng kampana para sa morning check, kumakain ng walang lasang lugaw mula sa isang aluminum na mangkok. Nagtatahi ng magaspang na guwantes hanggang sa magkapaltos at dumugo ang kanyang mga kamay. At natutulog sa isang matigas at lumang kama. Iniisip na patay na ang kanyang asawa na hindi niya napatunayan sa korte na wala siyang kinalaman sa kanyang pagkamatay. Ngunit buhay pala ito. Binili niya ang kanyang kalayaan, ang kanyang kabataan, ang kanyang buhay sa halagang 300,000 piso. Ang alaala ay walang awang nagpabalik sa kanya sa nakaraan. Ang maruming tambakan ay naglaho, napalitan ng mainit at ginintuang mga alaala na ngayon ay nalason. Naalala niya kung paano pumasok si Daelan sa kanyang buhay. Isang matalino, maalalahanin, na may mahinahon at nakapapawing pagod na boses. Maganda ang kanyang pagpasok sa lumang mansyon ng kanyang mga magulang sa isang distrito sa Maynila. Hinangaan niya mga antigong pilak, marahang hinawakan ng mga manipis na tasa ng porselana na minana niya mula sa kanyang lola sa tuhod. Tila siya ang perpektong asawa, isang maaasahang kanlungan. Mayroon lamang silang isang problema, na dahan-dahan ngunit tiyak na nagpapahirap sa buhay ni Tala. Hindi siya magkaanak. Buwan-buwan, umaasa si Tala. At sa bawat pagkakataon na makita ang negatibong resulta ng test, nagkukulong siya sa banyo at tahimik na umiiyak. Binubuksan ang gripo para hindi marinig ni Daen. Nagpunta siya sa mga doktor, sumailalim sa walang katapusang mga pagsusuri. Sa pisikal, siya'y malusog, ngunit hindi siya nabubuntis. Halos masiraan ng bait si Tala, pakiramdam niya hindi siya isang ganap na babae. Nasa tabi niya si Daelan. Hinahaplos niya ang kanyang buhok. Hinahalikan ng kanyang basang mga pisngi. Ipinagtitimpla niya siya ng pampakalmang tsaa na may mga halamang gamot at dinadala sa silid tulugan. At kasama ng tsaa, iniaabot niya ang isang maliit na mangkok na may mga pahabang puting tableta. "Huwag ka nang umiyak, mahal ko." Ang kanyang malambing na boses ay umaalingaw-ngaw pa rin sa kanyang mga tainga. Isang kaibigan kong doktor sa isang pribadong klinika ang nagdala ng mga gamot na ito. Ito ay mga bitaminang galing sa ibang bansa para sa pagbubuntis. Isang bagong tuklas. Ibabalik nito ang iyong balanse, mahal. Inumin mo at tiyak na magkakaanak tayo. Nilulunok niya mga mapapait na tabletang iyon araw-araw. Sinasabayan ng tsaa. Buwan-buwan, taon-taon, nang may pananampalataya at pag-asa, nakatingin sa kanyang maalalahaning mga mata. Ang katotohanan ay lumabas lamang doon, sa likod ng rehas. Naalala ni Tala ang malamig, pininturahan ng oil paint na opisina ng ospital ng bilangguan, ang bintanang may rehas na nagpapapasok ng madilim na ilaw ng taglamig. Isang matanda at pagod na gynecologist na nakasuot ng gusot na puting coat ang nagbabasa ng kanyang medical record na dinala mula sa isang klinika sa lungsod at nakakunot ang noo. "Dumadaing ka ba ng pananakit? Bilanggo Sandoval?" Tiningnan siya ng doktor sa ibabaw ng kanyang salamin. "Hindi nakapagtataka. Ang iyong hormonal balance ay ganap na nasira. Nagpaplano ka bang magbuntis bago ka maaresto?" "Opo." Mahinang sagot ni Tala na nakaupo sa gilid ng isang matigas na higaan. "Nagpagamot ako, uminom ng mamahaling mga bitamina. Kinukuha ng asawa ko." Ngumisi ang doktor. Isang mapait at propesyonal na ngiti. "Anong mga bitamina, iha?" Ipinapakita ng mga pagsusuri na sa loob ng ilang taon ay uminom ka ng napakalakas na mga kontraseptibo, napakataas na dosis ng mga gamot na sumisira sa reproductive function. Sa ganitong chemical na kondisyon, walang babae sa mundo ang maaaring mabuntis. Sino nagbigay sa'yo niyan? Noon, sa opisina ng bilangguan, hindi makahinga si Tala. Ang silid ay lumabos sa kanyang paningin. Ang kanyang perpekto at maalalahaning asawa ay malamig na dugo, sistematikong nilalason siya araw-araw. Pinapanood niya siyang umiyak dahil sa kawalan ng pag-asa. Hinahaplos ang kanyang ulo
at sa sariling mga kamay ay inilalagay ang lason sa kanyang bibig. Hindi niya kailangan ng mga anak, hindi niya kailangan ng isang lehitimong tagapagmana na kailangan niyang paghatian ng kanyang minanang mansyon at milyon-milyong halaga ng koleksyon ng mga antigo. Tinatanggal niya mga hadlang, ngunit hindi magagawa ni Daylan ang lahat ng ito ng mag-isa. Para makuha ang kanyang ari-arian, kailangan niya ng status ng isang patay na tao at isang pinagkakatiwalaang tao sa labas. At mayroong taong iyon. Tumingin si Tala sa itaas ng ulo ng umiiyak na si Cruz. Sa kanyang alaala, lumitaw ang isang masikip na bulwagan ng korte ng lungsod. 7 taon na ang nakalilipas, amoy ng lumang kahoy, wax ng gobyerno, at hindi naligong mga katawan mula sa selda. Nakatayo siya sa isang kahoy na kulungan. Maputla, wasak sa kalungkutan dahil sa biglaang pagkamatay ng kanyang asawa at isang absurdong akusasyon ng pagpatay sa kanya. Sa witness stand, tumayo ang ina ni Dailan, si Aling Imelda. Naalala siya ni Tala bilang isang tahimik at kagalang-galang na matandang babae. Naaalala niya kung paano pumupunta si Aling Imelda sa kanilang mansyon. Umuupo sa isang bilog na mesa na may takip na linen. Sinasalinan siya ni Tala ng tsaa. Sa isang transparent na porselanang tasa, pinapakain ng homemade jam. Hinahawakan ng biyena ng kanyang kamay gamit ang kanyang tuyo at mainit na mga daliri at malambing na umaawit. Tala anak, napakaswerte ng dalan ko sa'yo. Alagaan mo siya ha, siya lang ang nag-iisa kong anak. Ngunit doon, sa bulwagan ng korte, sa witness stand, ibang babae ang nakatayo. Inayos ni Aling Imelda ang isang madilim na shawl sa kanyang mga balikat. Tumingin kay Tala na para bang isang halimaw ang nasa harap niya at lumingon sa hukom. Ang kanyang mahinang boses ay biglang lumakas, tumunog ng may theatrical na drama. Ikulong ninyo ang demonitang iyan, kagalang-galang. Itinuro niya ang kulungan kung saan nakatayo si Tala. Baog yan, isang tuyot na sanga. Kahit isang anak ay hindi maibigay sa anak ko. Pinahihirapan lang niya ito dahil sa pera niya. Ipinagyayabang ang mga antigo niya. Pinatay niya ang anak ko para hindi niya kailanganing makipaghati kahit kanino. Isang herod na nakapalda. Pumapalo ang hukom gamit ang kanyang martilyo, nananawagan ng katahimikan habang si Tala ay nakatayo. Nakakapit ang namumuting mga daliri sa mga kahoy na rehas ng kulungan at hindi makapagsalita dahil sa matinding kawalang katarungan. Ngayon, nakatayo sa malamig na tambakan, naintindihan na ni Tala ang lahat. Ang plano ay napakatalino sa kanyang kasamaan. Ayon sa batas, ang asawang nahatulan sa pagpatay sa kanyang asawa ay itinuturing na hindi karapat-dapat na tagapagmana at inaalis ang lahat ng karapatan sa kanyang ari-arian. Ang tanging direktang tagapagmana ng trahedyang namatay na si Dael ay ang kanyang ina. Sa sandaling magsara ang mga tarangkahan ng kulungan sa likod ni Tala, kumpleto na ang kasunduan. Ang mapagkunwaring si Aling Imelda, sa ganap na legal na batayan, ay pumasok sa mga karapatan ng pagmamana. Kinuha niya ang lumang mansyon, inilabas ang mga antigong pilak, mga painting at porselana. Ibinenta niya ang kasaysayan ng pamilya ni Tala at ang milyon-milyong natanggap ay lihim na ipinasa sa kanyang buhay na anak. Ang perang ito ay nagbigay daan kay Daelan na bumili ng mga bagong dokumento, isang bagong pangalan at magsimula ng isang buhay bilang isang mayaman at kagalang-galang na tao sa ibang lungsod. At ang matandang ina ay nagpatuloy sa pagganap ng papel ng isang hindi mapakaling biyuda. Kinuha nila ang kanyang bahay, ang kanyang malinis na pangalan, ang kanyang 7 taon ng kalayaan. Ngunit ang pinakamasaklap ay hindi iyon. Kinuha nila ang tanging himala na nagawang iligtas ni Tala mula sa mga guho ng kanyang nawasak na buhay. Ang salitang baog na binitawan ng kanyang biyenan ay umalingaw-ngaw sa kanyang ulo. Ngunit nagkamali si Aling Imelda. 1.5 buwan bago ang pag-aresto, nang magsimula ang mga away, nang si Daelan ay nagsimulang mawala sa gabi. Naghahanda sa kanyang palabas, tumigil si Tala sa pag-inom ng kanyang mapapait na bitamina. Dahil sa stress, takot at hindi pagkakaunawaan, nakalimutan niya lamang ang mga ito at ang kanyang katawan na pinahina ng kemikal ay biglang labag sa lahat ng batas ng medisina ay kumapit sa buhay. Nalaman niya tungkol sa kanyang pagbubuntis sa detention cell. Ospital ng bilangguan, maaga. Isang matigas makitid na kama na may lumubog na metal na net. Pinipigilan ni Tala ang pagsigaw dahil sa sakit, habang isang matandang kumadrona ang tumutulong sa kanya sa panganganak. At nang umalingaw-ngaw sa malamig na sahigang manipis at nagmamakaawang sigaw ng bagong panganak, nawala ng malay si Tala dahil sa kaligayahan.
Ito ay isang babae, si Liway. 3 araw, eksaktong 3 araw ang ibinigay sa kanya. Halos hindi natulog si Tala. Nakahiga siya sa kanyang tagiliran. Yakap-yakap sa kanyang dibdib ang maliit at mainit na bulto. Inamoy niyang amoy ng kanyang ulo, naamoy gatas at isang bagay na hindi maipaliwanag na pamilyar. Hinaplos niya ang kanyang maliliit na daliri na may mga transparent na kuko. Ito ang kanyang anak, kanyang dugo, kanyang kaligtasan sa impyernong ito. Isang araw bago ang panganganak, lihim na kinalas ni Tala ang kalahati ng isang magaspang na medyas ng kulungan na kulay abo at asul. Humingi siya sa kanyang kasama sa ward ng 2 posporo at sa gabi, sa ilalim ng madilim na ilaw ng de-duty na lampara, niniting niya ang isang napakaliit na medyas. Natutusok ang kanyang mga daliri, nalilito sa bilang ng mga loop, ngunit nagpatuloy siya sa pagniniting. Inilalagay ang lahat ng kanyang pagmamahal sa magaspang na lanang iyon. Hindi niya natapos ang pangalawang medyas. Sa ika-4 na araw, pumasok sa ward ang mabibigat na hakbang sa linoleum. Isang babaeng guwardya na may mukhang bato at isang empleyado ng social services. Isang payat na babae na may pagod na mga mata at isang folder sa kanyang mga kamay bilang Go Sandoval. Tapos na ang oras. Lumapit ang guwardya sa kama. Ang bata ay ililipat sa pangangalaga ng estado. Ibigay mo na. Likas na sumiksik si Tala sa pader. Tinatakpan si Liway ng kanyang katawan. Paralisado siya sa matinding takot. Wag po, parang awa na ninyo. Nanginginig ang kanyang boses. Agad na bumuhos sa mga luha mula sa kanyang mga mata. Kailangan niya ng gatas. Malusog ako, kaya ko siyang pakainin. Iwan niyo pa siya ng 1 linggo. Nagmamakaawa ako sa inyo. Kahit 1 araw lang. Hindi pwede. Malubha ang iyong kaso. Mahabang sentensya. Binuksan ng empleyado ng social services ang folder. Walang mga kamag-anak na gustong kumuha ng pangangalaga. Ang bata ay pupunta sa ampunan. Huwag mo nang pahirapan, Sandoval. Ibigay mo ng bata ng maayos. Lumapit ang guwardya at iniabot ang kanyang mga kamay. Gumapang si Tala mula sa kama patungo sa malamig na sahig. Lumuhod siya suot ang kanyang nightgown ng ospital. Hinawakan niya ang magaspang na kamay ng guwardya at nagsimulang halikan ito ng paulit-ulit. Nagmamakaawa po ako sa inyo. Sa ngalan ng Diyos, huwag ninyo siyang kunin, napakaliit pa niya. Mamamatay siya kung wala ako. Maawa na po kayo. Magtatrabaho po ako para sa 3 tao. Lalampasan ko ang kota, huwag niyo lang siyang kunin. Inis na inalis ng babaeng nakauniforme ang kanyang mga kamay. Tigilan mo ang pag-iinarte. Alam mo kung saan ka pupunta noong pinatay mong asawa mo. Ibigay mo na ang sanggol. Yumuko siya at buong lakas na hinila ang kumot. Naintindihan ni Tala na talo na siya. Laban sa sistema, wala siyang magawa. Nanginginig ang kanyang mga kamay kaya't halos hindi niya mahawakan ang bata. 1 segundo lang. 1 segundo lang. Bulong ni Tala. Tumalikod siya sa pader na para bang inaayos ang lampin. Gamit ang nanginginig at hindi sumusunod na mga daliri, kinuha niya mula sa bulsa ng kanyang damit ang maliit na sulabong medyas at mabilis na isinuksok ito sa mga tupi ng kumot ng bata, malapit sa maliliit na paa ni Liway. Idinikit niya ang kanyang mga labi sa mainit na pisngi ng kanyang anak. Hahanapin ka ni Mama, bulong niya ng napakahina upang si Liway lang ang makarinig. Mabubuhay si Mama at hahanapin ka. Mabuhay ka lang. Aking munting anghel. Mabuhay ka lang. Siya na mismo ang nag-abot ng bata sa empleyado. Tumalikod ang mga babae at naglakad patungo sa labasan. Naiwan si Tala na nakaupo sa sahig, hindi makatayo. Si Liway, nang maramdaman ng mga banyagang kamay, ay nagising at umiyak. Lumabas sila sa pasilyo. Ang mabigat na bakal na pinto ng ward ay nagsara nang may malakas na kalabog. Umikot ang susi sa kandado. Sa sandaling iyon, bumagsak si Tala sa malamig na linoleum. Gumapang siya sa kanyang kama, isinubsob ang kanyang mukha sa basang unan ng ospital upang hindi magising ang buong ward at humagulgol ng malakas, isang iyak ng isang inang nawalan ng pinakamamahal. Kinagat niya ang kanyang mga ngipin, kinamot ang metal na frame ng kama, hanggang sa mawalan siya ng malay dahil sa kalungkutan. Isang malakas na ihip ng hangin ang tumama sa mukha ni Tala, nagpabalik sa kanya sa katotohanan sa tambakan ng basura. Nakatayo siya sa harap ni Cruz. Ang matanda ay patuloy na kumakapit sa kanyang jacket. Ipinapahid sa kanyang mukha ang putik at luha. Patawarin mo ako, Tala. Kung kaya mo, patawarin mo ako. Daing niya, nakatingin sa kanya mula sa ibaba. Dahan-dahan at may pandidiri. Inalis ni Tala ang maruruming daliri ng matanda mula sa kanyang damit.
Sa kanyang mga mata, wala ng luha, pagkalito o kawalan ng pag-asa. Lumitaw ang isang walang laman at nagyayelong determinasyon. Ang biktima na umiyak dahil sa kawalang katarungan sa mga istasyon at nagmakaawa nang nakaluhod sa ospital ng bilangguan ay namatay na. 7 taon na ang nakalilipas. Nagkamali si Daelan Corpus. Iniwan niya siyang buhay. Inayos ni Tala ang kwelo ng kanyang jacket. Nakatingin sa nanginginig na lalaking nasa putik. Tumayo ka, Cruz. Ang kanyang boses ay tumunog ng matigas. Mabigat, walang puwang para sa awa. Hindi ka tutulungan ng mga dasal mo, pero tutulungan mo akong hanapin siya. Ang pagbabalik mula sa tambakan patungo sa abandonadong construction trailer ay tumagal ng mahigit 1 oras. Naglakad si Tala sa gilid ng sirang daan. Hindi pinapansin ang nagyayelong putik na tumatalsik mula sa mga gulong ng mga truck na dumadaan. Ang malamig na hangin ay tumatagos hanggang sa buto, ngunit hindi niya naramdaman ang ginaw. Sa loob niya, tila may isang switch na kumilos, pinapatay ang takot, sakit at kawalan ng pag-asa. Sa kanilang lugar, nabuo ang isang siksik at mabigat na kawalan na nangangailangan ng pagkilos. Itinulak niya ang kalawangin na pinto ng trailer. Mainit sa loob. Nakaupo si Mang Berto sa isang nakabaligtad na kahon. Sistematikong nilililok ang isang piraso ng kahoy. Si Emil ay nakaupo malapit sa mainit na kalan at pinapakilo sa mga baga gamit ang isang mahabang bakal na pamalo. Parehong nag-angat ng ulo ang mga lalaki. Nang pumasok si Tala, agad nilang napansin ang pagbabago. Hindi na siya nagtatago sa kanyang jacket. Sinusubukang maging invisible. Naging tuwid at ang kanyang mga balikat. At ang kanyang tingin, na kaninang umagay takot at walang buhay, ngayon ay tuyo, matigas, at nakakatakot na kalmado. Umupo si Tala sa kanyang pwesto malapit sa apoy. Iniunat ang kanyang nanlalamig na mga kamay sa init at nagsimulang magsalita. Hindi siya umiyak o sumigaw. Sa isang pantay at walang emosyon na boses, ikinuwento niya sa kanila ang lahat. Tungkol kay Cruz sa putik, tungkol sa 300,000 piso, tungkol sa peking eksaminasyon, at tungkol sa buhay na asawa na binili ang kanyang kalayaan sa halaga ng kanyang buhay. Isang mabigat at makapal na katahimikan ang bumalot sa trailer. Tanging ang lagitik ng kahoy sa kalan at ang sipol ng hangin sa labas ng manipis na pader ang maririnig. Ibinaba ni Mang Berto ang kutsilyo, bumuntong hininga, at kinusot ang kanyang mukha gamit ang kanyang malapad at makalyong palad. Tumigil si Emil sa pagpapakilos ng mga baga. Matagal siyang nakatingin sa sumasayaw na apoy pagkatapos ay dahan-dahang lumingon kay Tala. Sa kanyang kupas at matalinong mga mata, walang pagtataka o awa, tanging isang malalim na pag-unawa sa takbo ng mundong ito. Ayon sa Law of Conservation of Energy, Tala, walang nawawala ng tuluyan, sabi ni Emil. Maingat na binibigkas ang bawat salita. Hindi ang bigat, hindi ang init. Ganon din ang batas na gumagana sa kasamaan. Hindi ito basta-basta maaring maglaho sa kalawakan. Ang kasamaang inilabas ay dapat bumalik sa pinagmulan nito upang magkaroon ng balanse ang sistema. Kung hindi, guguho lamang ang mundong ito. Ibinaba ni Emil ang bakal na pamalo at matatag na tumayo. Tutulungan ka naming ibalik ang balanse, sabi niya. Tahimik ngunit matatag na tumango si Mang Berto. Kinukumpirma ang kanyang mga salita. Kinabukasan, muli silang nagpunta sa tambakan. Nagdala si Emil mula sa kanyang mga gamit ng isang luma at malaking push-button na recorder na natagpuan niya isang buwan na ang nakalipas sa isang tumpok na mga itinapong kagamitan sa opisina. Sira ang takip ng baterya at nakalabas sa mga wire. Habang hinahanap ni Tala at Mang Berto si Cruz sa gitna ng mga bundok ng basura, umupo si Emil. Pinainit ang isang kalawangin na pako sa isang lighter at sa kanyang kandungan ay pinaghinang ang mga naputol na koneksyon. Naglagay siya ng 2 baterya na kinuha mula sa isang lumang flashlight. Ang recorder ay tumunog, umingay, at nabuhay. Kumukurap ang isang madilim na pulang LED. Natagpuan nila si Cruz sa isang pansamantalang tolda na gawa sa lumang lona at karton. Nakahiga ang matanda sa mga basahan, nanginginig ng malakas. Ang hangover at lamig ay humihigop ng kanyang huling lakas. Unang lumapit si Tala. Kinuha niya mula sa kanyang bulsa ang kalahati ng isang sariwang tinapay at isang piraso ng murang longganisa na binili ni Mang Berto kaninang umaga sa kanyang huling kinita. Iniabot niya ang pagkain sa lalaking putulang paa. Hinawakan ni Cruz ang tinapay gamit ang maruruming kamay
at nagsimulang kumain ng may kasakiman, halos mabulunan. Hindi siya tumingin kay Tala na para bang natatakot na agawin nito ang pagkain. Nang malunok niya ang huling piraso, lumuhod si Tala sa harap niya. Kinuha niya ang recorder, pinindot ang matigas na plastic na pindutan ng record at itinapat ang mikropono sa kanyang mukha. Magsalita ka. Mahina ang kanyang boses, ngunit may bakal itong tunog. Lahat mula sa simula. Mga pangalan, petsa, halaga. Kung paano siya lumapit sa'yo, kung anong itsura ng katawan sa kotse. Lumunok si Cruz, tumingin sa pulang ilaw ng recorder at nagsimulang magsalita. Paputol-putol ang kanyang pagsasalita, madalas umuubo, ngunit hindi siya pinutol ni Tala. Binanggit niya ang petsa kung kailan lumapit si Delan Corpus sa kanyang opisina. Inilarawan ng makapal na puting sobre. Ikinuwento kung paano dinala ng mga eksperto ang sunog na katawan ng isang palaboy na natagpuan sa isang abandonadong kotse sa highway at kung paano niya iniutos na huwag pansinin ang hindi pagkakatugma ng taas at dental record. Ang audio cassette ay tahimik na nagre-record ng bawat salita. Nang matapos ang tape, tahimik na iniabot ni Mang Berto kay Cruz ang isang piraso ng lumang wallpaper, makapal na may kupas na bulaklak na disenyo sa isang panig at malinis na manilaw-nilaw na papel sa kabilang panig. Binigyan siya ni Emil ng isang putol ng lapis. Sumulat ka. Utos ni Tala, isang sulat kamay na pag-amin. Ako, si Investigador Cruz, nasa tamang pag-iisip. Ang kamay ng matanda ay nanginginig sa papel. Kinakalmot ng lapis ang lumang wallpaper. Ang mga letra ay baluktot, nagsasapawan. Ngunit isinulat lahat ni Cruz. Sa pinakadulo, inilagay niya ang isang malaking pirma at ang petsa ngayon. Kinuha ni Tala ang piraso ng wallpaper, maingat upang hindi mabura ang graphite. Tiniklop ito ng ilang beses at itinago sa panloob na bulsa ng kanyang jacket. Ang recorder ay inilagay niya sa kabilang bulsa. Ngayon, may armas na siya sa kanyang mga kamay. Sa pamamagitan nito, mapapatunayan niya ang kanyang kawalang kasalanan. Pagkalipas ng 2 oras, nakatayo siya sa labi ng isang istasyon ng pulisya. Amoy murang floor wax, luma at maasim na usok ng sigarilyo, at basang lana. Sa bintana ng duty desk ay nakaupo ang isang malaking kapitan na may pula at pagod na mukha. Monotono siyang nagsusulat sa isang journal, hindi pinapansin ng mga bisita. Lumapit si Tala sa salamin. Inilagay niya sa isang makitid na tray ang kanyang sertipiko ng paglaya, ang piraso ng wallpaper na may pag-amin at ang mabigat na recorder. Itinaas ng kapitan ang kanyang mga mata. Tiningnan niya ang kanyang sira-sirang sapatos, ang kanyang walang hugis na jacket, ang kanyang magaspang na mga kamay. Nakita niya sa harap niya ang isang tipikal na residente ng mga lansangan. Ano to? Tanong niya sa isang hindi nasisiyahan at iritadong tono. Hindi hinahawakan ng mga gamit. Isang reklamo tungkol sa isang krimen at pamemeke ng kasong kriminal. Matatag na sabi ni Tala. Pinalabas ng asawa ko na patay siya 7 taon na ang nakalilipas. Sinuhulan niya si Investigador Cruz. Nagdusa ako sa parusa para sa isang pagpatay na hindi nangyari. Narito ang sulat kamay na pag-amin ng investigador at isang audio recording. Bumuntong hininga ang kapitan. Kinuha niya ang piraso ng wallpaper gamit ang 2 daliri. Binuksan ito. Pinagdaanan ng tingin ng mga baluktot na letra. Pagkatapos ay kinuha ang recorder, pinindot ang play button. Maingay ang recording. Mahina ang boses ni Cruz. Tinatabunan ng ugong ng hangin. Nakinig ang kapitan ng eksaktong 5 segundo. Pagkatapos ay pinatay ang aparato. Tumingin siya kay Tala at ang kanyang mukha ay nabaluktot sa isang maikli at walang kagalakang ngiti. Ale, naiintindihan mo ba kung ano ang dala mo? Ang kanyang boses ay lumakas. Pinupuno ang masikip na labi. Isa kang ex-convict na may sertipiko at walang tiyak na tirahan. At ang ebidensya mo ay mga sulat kamay sa isang piraso ng wallpaper at ang pinagsasabi ng isang lasing na putol ang paa mula sa tambakan na naitala sa isang sirang tape recorder. Alam mo ba kung gaano karaming mga baliw ang pumupunta dito araw-araw? Hindi iyon pinagsasabi. Lumapit si Tala, nakasandal ang mga kamay sa bintana. Namuti ang kanyang mga daliri sa tensyon. Itaas ninyo ang kaso ni Corpus. Suriin ang pirma ni Cruz. Hilingin ang archive. Tatawag ako ng patrol para ikulong ka sa pagiging palaboy. Biglang putol ng kapitan sa kanya. Kinuha niya ang kanyang mga gamit at walang pakundangang itinulak pabalik sa tray. Tumama ang recorder sa plastic. Magpahinga ka, misis, at ayokong makita ka pa rito. Nagpasya kang sirain ang sistema gamit ang mga papel mula sa basurahan.
Malaya ka na. Dahan-dahang kinuha ni Tala ang kanyang mga gamit. Hindi siya nakipagtalo o sumigaw. Walang saysay na makipagtalo sa isang walang pakialam na sistema. Ang sistema na minsang kumilala sa kanya bilang may sala, ngayon ay pinoprotektahan ng sarili nito. Walang gustong magbukas ng mga lumang kaso, sirain ang istatistika, at aminin ang isang malaking pagkakamali dahil sa mga salita ng isang walang bahay na babae. Lumabas siya ng istasyon. Ang langit ay natakpan ng mabibigat at kulay lead na ulap. Nagsimulang umulan ng yelo at niebe. Naglakad si Tala hanggang sa isang maliit na parke sa tapat ng isang mataas at kulay abong gusali ng piskalya. Wala na siyang lakas para magpatuloy. Ang kanyang mga binti ay naging parang bulak. Umupo siya sa isang basang upuang kahoy. Agad na tumagos ang nagyayelong tubig sa kanyang manipis na jacket. Ang lamig ay pumasok sa ilalim ng kanyang damit. Sinusunog ang kanyang balat. Ngunit hindi inalala ni Tala ang kanyang sarili. Nakayuko siya, yakap ang sarili, idinidiin ang mga sikos sa kanyang tiyan upang protektahan ng kanyang katawan ang panloob na bulsa kung saan nakatago ang nakatuping piraso ng wallpaper na may pag-amin. Ito ang kanyang tanging pagkakataon at hindi dapat mabura ng ulan ang mga linyang isinulat sa lapis. Nakaupo siya nang hindi gumagalaw ng mahigit 1 oras. Ang mga dumaraan ay mabilis na naglalakad, nagtatago sa ilalim ng mga payong. Walang sino man ang pumapansin sa nanginginig na figura sa upuan. Mula sa mga pinto ng piskalya, lumabas ang isang lalaki. Si Piskal Miguel Ramos ay pabalik mula sa kanyang tanghalian. Nakasuot siya ng isang formal na madilim na Amerikana. Sa kanyang kamay, hawak niyang isang leather na portfolio. Huminto si Miguel sa ilalim ng silong ng pasukan upang isara ang kanyang kwelyo bago humakbang sa ulan. Ang kanyang tingin ay aksidenteng napunta sa upuan sa parke. Marami nang nakitang mga taong nalugmok si Miguel sa kanyang propesyon. Karaniwan, naghahanap sila ng init, nagtatago sa mga arko o basement. Ang babaeng ito ay nakaupo sa ilalim ng nagyayelong ulan, nang hayagan, ngunit ang pinakanakagulat sa kanya ay ang kanyang posisyon. Hindi lamang siya giniginaw, malinaw na mayroon siyang itinatago sa kanyang dibdib. Pinoprotektahan ito mula sa tubig sa anumang paraan, na parang isang inang nagtatakip sa kanyang anak. Gumawa si Miguel ng ilang hakbang patungo sa parke. Lumapit siya, tiningnan ang kanyang mukha. Dumadaloy ang tubig sa kanyang maikling buhok. Ang kanyang mga labi ay naging kulay asul, ngunit ang kanyang mga mata, walang lasing na tingin o kabaliwan. Sa kanila, may isang malalim at itim na kalungkutan ng isang taong sumalpok sa isang pader ngunit tumatangging sumuko. Tumigil siya sa tapat ng upuan. Mamatay ka sa lamig. Tumayo ka, sabi niya sa isang pantay at kalmadong boses. Walang mga utos. Nagulat si Tala at itinaas ang kanyang ulo. Inaasahan niya ang karaniwang sigaw, ang utos na umalis. Ngunit ang lalaki sa Amerikana ay nakatingin sa kanya nang may maalalahaning pakikiramay. Wala akong matutuluyan. Hindi nila tinatanggap ang aking reklamo. Halos hindi sumunod ang kanyang mga labi. Inilipat ni Miguel ang portfolio sa kabilang kamay at umupo sa basang upuan sa tabi niya. Hindi pinapansin na nababasa ang kanyang mamahaling Amerikana. Ano ang itinatago mo sa ilalim ng iyong jacket? Tanong niya. Tiningnan ni Tala ang kanyang pagod na mga mata, ang kanyang mga sentido na may puting buhok, ang mga kulubot sa gilid ng kanyang mga mata. Sa ilang kadahilanan, hindi nagdulot ng takot ang lalaking ito. Gamit ang nanginginig at pulang mga daliri dahil sa lamig, binuksan niyang zipper at inilabas ang nakatuping piraso ng wallpaper. Ito ang pag-amin ng investigador na nagpakulong sa akin sa pagpatay sa aking asawa 7 taon na ang nakalilipas. Buhay ang asawa ko. Gusto kong patunayan ito. Pinagtawanan ako ng pulisya. Kinuha ni Miguel ang tuyong papel at binuksan ito. Matagal niyang binasa ang mga baluktot at nanginginig na mga linya. Tumutulo ang ulan sa kanyang mga balikat. Inilipat niya ang kanyang tingin kay Tala, sa kanyang magaspang na mga kamay, sa kanyang asul na mga labi. Sa alaala ni Miguel, biglang lumitaw ang mukha ng kanyang yumaong asawa. Nakahiga ito sa isang kama sa ospital. Ganoon din kaputla, walang pag-asa. Noong panahong iyon, tumanggi ang mga opisyal mula sa Department of Health na magbigay ng kota para sa isang agarang operasyon dahil sa maling pagkakapuno ng isang form. Pinatay ng sistema ang kanyang asawa sa pamamagitan ng kawalang interes nito. Alam niya kung ano ang itsura ng isang taong sinira ng burokratikong sistema at kinasusuklaman niya ang kaayusang ito ng buong puso. Maingat na tiniklop ni Miguel ang piraso ng wallpaper at inilagay ito sa kanyang tuyong panloob na bulsa.
Pagod na ako sa sistemang sumisira sa mga tao. Mahina ngunit napakalinaw na sabi niya. Ako si Miguel Ramos, isang piskal. Ibigay mo sa akin ang recorder. Sisimulan ko ang investigasyon ng hindi opisyal. Kailangan mo ng mainit na tsa at isang tuyong lugar. Tara na. Eksaktong 1 linggo ang lumipas sa labas ng bintana ng opisina ni Miguel Ramos. Umuulan ng mahina ngunit sa loob ay mainit. Amoy mainit na kape at papel. Ang printer sa mesa ay ritmikong umuugong. Naglalabas ng mga papel. Nakaupo si Tala sa isang upuan para sa mga bisita. Sa loob ng linggong ito, nagbago siya. Ang kanyang jacket ay nalabhan. Ang kanyang buhok ay maayos na nakasuklay. Kumuha si Mang Berto para sa kanya ng isang mainit na niniting na sweater. Ngunit ang kanyang mga mata ay nanatiling mapagbantay. Pinindot ni Miguel ang isang pindutan sa keyboard at iniharap ang monitor kay Tala. Tama ka, sabi niya. Nagkrus ang mga braso sa kanyang dibdib. Ayaw ng sistema na ginugulo ito. Ngunit kung alam mo kung saan titingin, laging may mga bakas na naiiwan. Sinimulan kong suriin ang mga daloy ng pananalapi. Si Aling Imelda, ang iyong dating biyenan, ay talagang ibinenta ang mansyon at mga antigo. Opisyal, ang pera ay nasa kanyang mga account. Ngunit nakahanap ako ng 2 kawili-wiling mga power of attorney upang pamahalaan ang mga account na ito. Kinuha ni Miguel mula sa printer ang isang mainit at amoy pinturang papel at inilagay sa harap ni Tala. Ang taong nagngangalang Daylan Corpus ay patay na. Wala siya sa anumang database pagpapatuloy ng piskal. Ngunit eksaktong 1 buwan pagkatapos ng iyong paglilitis, sa ibang rehiyon lumitaw ang isang nagngangalang Eduardo Larionov. Wala siyang credit history. Walang mga pagbabayad ng buwis para sa mga nakaraang taon. Ang tao ay bigla na lang lumitaw na may malaking paunang kapital. Nag-request ako ng mga kuha mula sa mga CCTV camera. Mayroon siyang mamahaling sasakyan. Ito ay isang larawang kinunan, 3 araw na ang nakalilipas sa isang malaking kalsada. Tiningnan ni Tala ang papel. Napakalinaw ng kalidad ng larawan mula sa speed camera. Sa manibela ng isang itim at malaking SUV ay nakaupo ang isang lalaki. Ang mga taon ay nagdagdag ng kagalang-galang na puting buhok sa kanyang mga sentido. Medyo lumapad ang kanyang mga balikat, ngunit nakilala siya ni Tala sa libo-libo. Ang parehong makisig at tiwalang profile, ang parehong nakaka-relax at may-ari na postura sa likod ng manibela. Nakasuot siya ng mamahaling cashmere na Amerikana at sa kanyang mukha ay may isang bahagya at mayabang na ngiti. Si Daelan, buhay, mataba, matagumpay. Ang mga daliri ni Tala ay napakadiin na bumaon sa mga gilid ng papel na halos manigas ito. Nahirapan siyang huminga. Ngunit ang kanyang tingin ay napunta sa kanan. Sa upuan ng pasahero sa tabi ni Dalan ay nakaupo ang isang babae, maganda, maayos, na may perpektong ayos ng buhok. Nakasuot siya ng mamahaling alahas. Nakatingin ang babae kay Dalan nang may pagsambat ganap na bulag na tiwala. Eksakto kung paano siya tumingin sa kanya noon. Nalaman ko ang kanyang pagkakakilanlan. Ang boses ni Miguel ay nagpabalik kay Tala sa kanyang pagkatulala. Ang pangalan niya ay Celestina, isang mayamang biyuda. Nagmamay-ari siya ng isang malaking network ng mga panaderya sa lungsod. Si Eduardo Larionov ay aktibong umiikot sa kanya nang mahigit 1 buwan na. Hindi inalis ni Tala ang kanyang tingin sa mukha ng babae sa larawan. Nawala ang malamig na kawalan sa loob niya. Sa lugar nito, lumitaw ang isang matatag at mapanuring determinasyon. Hindi lamang nagpapakasaya si Daelan sa perang ninakaw niya, nagpapatuloy siya sa kanyang pangangaso. Naghahanda siyang sirain ng isa pang buhay upang maging mas mayaman. Inilapag niya ang larawan sa mesa at dahan-dahang itinaas ang kanyang tingin sa piskal. Hindi ka dapat makialam ng opisyal, Miguel. Ang kanyang boses ay tumunog ng ganap na kalmado, walang emosyon. Hindi pa ngayon. Kung maghinala siya na sinusundan, mawawala na naman siya. May pera siya para dyan. Ano ang iyong mungkahi? Tumingin si Miguel ng masinsinan. Sinusuri ang kanyang kalagayan. Ako mismo ang lalapit sa kanya. Tumayo si Tala. Kinuha niya ang aking bahay, kalayaan at anak. Hindi ko hahayaang kunin niya ang buhay ng babaeng ito. Huhulihin natin siya sa parang hindi na siya makakatakas. Kinabukasan, nakatayo si Tala sa kabilang panig ng kalye mula sa pangunahing opisina ng network ng mga panaderya. Ang maliit at matalas na nyebe ay pumapasok sa kwelyo ng kanyang lumang Amerikana na dinala ni Mang Berto kagabi. Ang Amerikana ay malinis, ngunit walang pag-asang kupas at malaki para sa kanya.
Nagpapalit-palit ng paa si Tala upang hindi ginawin at maingat na nakatingin sa mga salaming pinto ng gusali. Inalok siya ni Miguel Ramos ng tulong. Gusto niyang magtalaga ng isang hindi kapansin-pansing sasakyan, maglagay ng isang day duty na pulis sa loob, ngunit mariing tumanggi si Tala. Ang pagkakaroon ng mga taong nakauniporme ay maaring sumira sa lahat. Si Dalan, o kung paano niya ngayon tinatawag ang sarili, si Eduardo Larionov, ay may likas na pandama. Mararamdaman niya ang pagsunod. At sa isang babaeng nasa katanghaliang gulang na nakasuot ng lumang Amerikana at kupas na sombrero, walang sino man sa lungsod ang papansin. Siya ay hindi nakikita. Ang kanyang target ay si Celestina. Ikatlong araw nang nagbabantay si Tala sa opisina. Pinag-aralan niya ang schedule ng babaeng ito nang may malamig na katumpakan ng matematika. Dumarating si Celestina ng eksaktong 9:00 ng umaga, sakay ng isang itim na executive sedan na may driver bodyguard. Palagi siyang mabilis na bumababa ng sasakyan habang sumasagot sa mga tawag sa telepono. Nakasuot ng mamahaling cashmere na Amerikana na may perpektong ayos ng buhok. Nagpapakita siya ng tiwala at tagumpay. Ngunit nakikita ni Tala ang higit pa sa iba. Nakikita niya kung paano si Celestina araw-araw, bandang 2:00 ng hapon, ay bumababa sa isang cafe sa unang palapag ng kanyang sariling office center. Umuupo siya sa isang mesa sa pinakasulok, malayo sa mga bintana. Kumukuha ng isang tasa ng kape at nakatingin lamang sa harap. Sa mga sandaling ito, nawawala sa kanyang mukha ang maskara ng isang mahigpit na pinuno. Ang kanyang mga balikat ay bumababa. Ang kanyang tingin ay nagiging walang buhay at mabigat. Si Celestina ay malalim, walang pag-asang, malungkot. Isang babaeng nagtagumpay sa lahat sa negosyo, ngunit umuuwi sa isang walang laman na bahay sa gabi. Isang perpektong target para sa isang maninila. Sa ika-4 na araw, nakita ni Tala ang kanyang hinihintay. Isang mamahaling madilim na asul na SUV ang dahan-dahang huminto sa tapat ng opisina. Bumukas ang pinto at lumabas si Dael. Nakasuot siya ng isang perpektong damit pang negosyo na may mamahaling Amerikana na nakapatong. Sa kanyang mga kamay, hawak niya ang isang malaking bouquet ng mga puting rosas. Umatras si Tala sa lilim ng isang hintuan ng bus. Ang kanyang mga daliri ay sumakit sa pagkakahawak sa malamig na metal ng hawakan. 7 taon na ang lumipas, ngunit hindi siya nagbago. Ang parehong maliksi na lakad, ang parehong malambot at nakakaakit ng ngiti. Pumasok siya sa gusali. Pagkalipas ng 20 minuto, lumabas si Celestina kasama niya. Wala nang bakas ng kanyang pagod. Nagniningning siya, namumula ang kanyang mga pisngi. Tumatawa siya sa isang biro ni Daelan. Habang maingat siyang inaalalayan sa siko, yumuyuko sa kanyang tainga at may ibinubulong. Sumakay sila sa kanyang sasakyan at umalis. Pinanood sila ni Tala na umalis. Nararamdaman ng isang mahigpit na bukal na kumukuyom sa loob niya. Nagpe-perform siya ng isang palabas ayon sa nota. Ganon din siya nanligaw sa kanyang maraming taon na ang nakalilipas. Ang parehong mga bulaklak, ang parehong mga kilos, ang parehong pag-aalaga. Inihahanda ni Daelan si Celestina para sa pangunahing hakbang, ang pagpirma ng mga dokumento para sa isang pautang na gamit ang kanyang nag-iisang negosyo bilang collateral. Ang oras ay nauubos, kailangan ng kumilos agad. Gabi na nang bumaba si Tala sa underground parking ng business center. Pumasok siya doon sa pamamagitan ng service entrance. Sinamantala ang sandali kung kailan inilalabas sa mga basurahan. Maalimuom dito, amoy konkreto at pusok. Ang tunog ng mga hakbang ay umalingaw-ngaw. Tumayo si Tala sa likod ng isang malaking konkretong haligi, 10 metro mula sa itim na sedan ni Celestina. Ika-7 ng gabi, tumunog ang elevator at bumukas ang mga pinto. Mabilis at pagod na naglakad si Celestina patungo sa kanyang sasakyan. Sa isang kamay, hawak niya ang telepono. Sa kabilang banda, isang mabigat na leather na bag. Isang hakbang sa likod niya ang kanyang personal na bodyguard. Isang malaki at matipunong lalaki na may hindi mababasang muka. Nang lumapit sila sa sasakyan, lumabas si Tala mula sa likod ng haligi. Hindi siya nagtago o gumapang. Gumawa lamang siya ng 3 hakbang pasulong at hinarangan ang kanilang daan. Agad na kumilos ang bodyguard. Lumapit siya, hinarangan si Celestina at mahigpit na hinawakan si Tala sa braso. Baka lang kanyang pagkakahawak. Atras! Maikli at mabigat na utos niya. Takot na umatras si Celestina, tinitingnan si Tala. Lumang Amerikana, magaspang na sapatos, maputlang mukha na walang kolorete.
Sa mga mata ng matagumpay na may-ari ng mga panaderya, may pagtanggi. Inisip niya na nasa harap niyang isang baliw sa lungsod o isang pulubi. Bitawan mo siya, Victor, sabi ni Celestina sa bodyguard. Kinukuha ang kanyang pitaka mula sa bulsa ng Amerikana. Magkano ang kailangan mo? Kunin mo at umalis ka na. Pakiusap. Iniabot niya kay Tala ang isang malaking pera. Hindi tiningnan ni Tala ang pera. Nakatayo siya ng tuwid sa kabila ng mahigpit na pagkakahawak ng bodyguard. Hindi ako nandito para sa pera. Ang boses ni Tala ay tuyo at matigas. Umalingaw-ngaw sa mga pader ng paradahan. Celestina, papatayin ka nila. Kung hindi pisikal, yuyurakan ka nila at iiwan sa kahirapan. Ibaba mo ang iyong kamay na may pera at pakinggan mo ko. Napatigil si Celestina. Naiwan ang pera sa kanyang mga daliri. Masyadong kalmado ang mga salita ni Tala. Walang pag-iinerte o pagsusumamo na karaniwan sa mga pulubi sa kalye. Sino ka? Nakakunot ang noo ni Celestina, itinago ang pitaka pabalik. Tinatakot mo ba ako? Victor, tawagin mo ang pulis. Ang taong pag-isang laan mo ng iyong negosyo ay hindi si Eduardo Larionov. Ang tunay niyang pangalan ay Delan Corpus. Mabilis at malinaw na sabi ni Tala, nakatingin ng diretso sa mga mata ni Celestina. Kinuha na ng bodyguard ang kanyang radyo, ngunit itinaas ni Celestina ang kanyang kamay. Pinipigilan siya. Ang pangalan ni Larionov ay gumana na parang preno. Nababaliw ka na. Si Eduardo ay isang kagalang-galang na negosyante. Hindi kita kilala. Umalis ka na. Sinubukan siyang lampasan ni Celestina, ngunit humakbang si Tala sa gilid, hindi siya pinapadaan. Tinatawag ka ba niyang aking liwanag? Malinaw at tiwala na nagsalita si Tala. Nagbibigay ng mga katotohanan, hindi tumataas ang boses. Palagi siyang nag-o-order para sa iyo ng cappuccino na may kanila. At para sa sarili niya, doble espresso lang. Hinahawi niya ang iyong buhok sa likod ng iyong kanang tainga. At sinasabing nang makilala ka lamang niya naintindihan kung ano ang tunay na pag-ibig. At isang linggo na ang nakalipas. Binigyan kanya ng isang pilak na pulseras na may ukit at sinabing ito ay isang family heirloom. Nagbago ang mukha ni Celestina sa isang segundo. Nawala ang pamumula ng kanyang pisngi. Napalitan ng isang kulay abo at masaklap na pamumutla. Napatigil siya. Ang kanyang mga daliri ay nanginginig na kumapit sa strap ng mamahaling leather na bag. Walang sino man ang maaring malaman ang mga detalyeng ito. Ito ang kanilang personal, intimate na mga sandali na nakatago sa mga mata ng iba. Paano? Nanginginig ang boses ni Celestina at pumiyok. Paano mo nalaman ang mga iyon? Sinusundan mo ba kami? Alam ko iyon dahil 17 taon na ang nakalilipas. Sinabi at ginawa niya rin sa akin ang mga iyon. Inalis ni Tala ang kanyang kamay mula sa pagkakahawak ng bodyguard. Salita sa salita, kilos sa kilos. Victor, maaari mong tawagan ng pulisya. Ngunit pagdating nila, nakapirma na ang iyong Eduardo sa mga dokumento at kinuha na sa iyong amo ang lahat ng kanyang pinaghirapan. Hirap na lumulok si Celestina. Tiningnan niya ang bodyguard pagkatapos ay inilipat ang kanyang nalilitong tingin kay Tala. Isang mabigat at makapal na katahimikan ang bumalot sa underground parking. Victor, maghintay ka sa kotse. Sa wakas ay sabi ni Celestina. Ang kanyang boses ay naging tuyo, parang amo. Ngunit halatang nanginginig ang kanyang mga kamay. Buksan mo ang pinto sa likod. Nakunot ang noo ng bodyguard, ngunit hindi nakipagtalo. Binuksan niya ang sasakyan at tumupo sa manibela. Binuksan ni Celestina ang pinto ng pasahero sa likod at tumingin kay Tala. Sumakay ka. Pupunta tayo sa isang cafe. Nakaupo sila sa isang maliit at walang laman na bulwagan ng isang restaurant malapit sa business center. Malamlam na ilaw, tahimik na musika, puting mantel. Nag-order si Celestina ng tsaa, ngunit walang sinuman sa kanila ang uminom. Nakaupo si Celestina ng tuwid, nakakrus ang mga braso sa kanyang dibdib na para bang nagpoprotekta. Nakikinig ako sa'yo, sabi niya, pero wag na tayo magpaligoy-ligoy. Sino ka at bakit mo sinusundan ako at si Eduardo? Hindi na nagpaligoy-ligoy si Tala. Inilagay niya ang kanyang mga kamay sa puting mantel. Nahuli ng ilaw ang bawat detalye. Maikli at sirang mga kuko, malalalim na peklat sa mga buko ng daliri, magaspang, at basag-basag na balat na namumula sa pagtatrabaho sa lamig. Hindi sinasadyang napatingin si Celestina sa kanyang sariling maayos na mga daliri na may perpektong manicure at mamahaling singsing. Napakalaki ng pagkakaiba. 7 taon na ang nakalilipas. Ako ang nasa posisyon mo simula ni Tala.
Ang kanyang boses ay pantay, na parang isang isinaulong aralin. Mayroon akong status, pera, respeto. Ang aking pamilya ay nagmamay-ari ng isang lumang mansyon sa gitna ng Maynila at isang koleksyon ng mga antigo. At mayroon akong asawa, isang perpekto, maalalahanin, mapagmahal na asawang si Dylan Corpus. Tinitingnan ni Tala ng diretso sa mga mata si Celestina at ikinuwento ang lahat. Wala siyang itinago na anumang detalye. Ikinuwento niya kung paano sistematikong nilason ni Daelan siya ng mga kontraseptibong tableta. Ipinapakilala ang mga ito bilang bitamina upang hindi siya magkaroon ng tagapagmana, kung paano niya pinfalsify ang mga dokumento at binili ang isang investigador, kung paano siya nagising sa isang selda, inakusahan ng pagpatay sa sarili niyang asawa dahil kinilala ng mga eksperto ang sunog na bangkay ng isang palaboy bilang mga labi ni Daelan. Nakikinig si Celestina nang hindi pumiputol. Sa bawat pangungusap, lalong tumutuwid ang kanyang likod at ang kanyang paghinga ay bumibilis. Nagsisinungaling ka, mahina ngunit matigas na sabi ni Celestina nang matapos si Tala. Kababaliwan yan. Si Eduardo ay isang construction investor. Magkasama kaming lumipad sa kanyang mga kasosyo. Nakita ko ang kanyang mga proyekto. Siya ay isang tapat na tao. Bakit mo lahat ito iniimbento? Sino ang nagbayad sa'yo? Mga kakumpetensya? Ito ay isang natural na reaksyon ng pagtatanggol. Walang babae sa mundo ang gustong aminin na ang taong nagpabalik sa kanya ng gana sa buhay ay isang halimaw. Hindi nagalit si Tala. Inaasahan niya ito. Alalahanin mo ang inyong mga pag-uusap tungkol sa negosyo. Lumapit ng kaunti si Tala. Kapag tinatalakay niya sa iyo ang mga pautang, kolateral, malalaking halaga, napansin mo ba ang isang kakaibang bagay? Kapag nagsisinungaling siya ng malaki, kapag kailangan kanyang kumbinsihin sa isang bagay na kahina-hinala, palagi niya nagsisimulang kuskusin ang kanyang kanang tainga, gamit ang kanyang hinlalaki at hintuturo. Napansin mo ba? Napatigil si Celestina. Nanlaki ang kanyang mga mata. Naalala niya ang kanilang hapunan kagabi. Kinukumbinsi siya ni Dalan na pirmahan ang mga dokumento para sa paglipat ng pamamahala ng mga panaderya sa kanyang pangalan, upang protektahan siya mula sa mga panganib. At habang sinasabi niya ito sa kanyang malambing at nakakukumbinsing boses, ang kanyang kamay ay talagang dumulas sa kanyang kanang tainga. Kinukuskos ang ibabang bahagi nito. Isang ugali lang yan, bulong ni Celestina, ngunit wala ng tiwala sa kanyang boses. Nawala sa akin ang lahat, Celestina. Sa unang pagkakataon, nanginginig ang boses ni Tala, ngunit mabilis niyang pinigil ang sarili. Kinuha niya ang aking bahay. Kinuha niya ang aking 7 taon ng kalayaan, ngunit ang pinakamasaklap, nanganak ako sa ospital ng bilangguan. Kinuha nila ang aking anak sa 3 araw at dinala sa ampunan dahil sa kanya. Nakalaya ako 1 linggo na ang nakalipas at aksidenteng nalaman na buhay siya. Mayroon akong mga ebidensya. Mayroon akong pag-amin ng investigador na nag-ayos ng kanyang pagkamatay. Maaari mo akong hindi paniwalaan, ngunit suriin mo lang. Tawagan mo siya ngayon din. Tinitingnan ni Celestina si Tala, ang kanyang magaspang na mga kamay, ang kanyang maikling buhok, ang kanyang mukha na walang lambot ng isang babae, sinunog ng kalungkutan at bilangguan. Sa mukhang ito, walang kasinungalingan, mayroon lamang isang hubad at nakakatakot na katotohanan. Dahan-dahan, na para bang 1 tonelada ang bigat ng kanyang kamay. Kinuha ni Celestina ang kanyang telepono mula sa kanyang bag. Nahanap niya ang numero ni Dalan na nakasulat sa kanya bilang Edic at pinindot ang call button. Inon niya ang speakerphone at inilagay ang telepono sa mesa sa pagitan nila. Nagring ng matagal. 1, 2, 3, pagkatapos naputol ang pagring, ibinaba ang tawag. Pagkalipas ng 10 segundo, isang mensahe ang dumating sa screen ng telepono. Tiningnan ni Celestina ang kumikinang na teksto. Abala sa ating magandang kinabukasan, anghel ko. Tinatalakay ang mga detalye sa mga abogado. Tatawag ako sa loob ng 1 oras. Mahal kita. Itinaas ni Celestina ang kanyang mga mata kay Tala. Sinabi niya sa akin na pumunta siya sa isang construction site sa labas ng lungsod. Naging ganap na walang laman ang boses ni Celestina. Walang mga abogado doon at laging mahina ang signal doon. Ngunit ang mensahe ay pinadala mula sa sentro. Nasaan tayo siya ngayon? Mahinang kumpirma ni Tala. Inihahanda ang mga dokumento para sa iyong General Power of Attorney. Bukas, pipirmahan mo at sa loob ng 1 buwan, ang iyong mga panaderya ay mapupunta sa kanya at maiiwan sa iyo ang isang utang na hindi mo mababayaran habang buhay.
Tinakpan ni Celestina ang kanyang mukha ng mga kamay. Ang kanyang perpektong ayos ng buhok ay bahagyang nagulo. Ang mahal at malakas na pinuno ng network ng mga panaderya ay biglang naging isang wasak at yapak na babae. Hindi siya humagulgol, ngunit nakikita ni Tala kung paano nanginginig ang kanyang mga balikat. Ang lahat ng mga ilusyon ay gumuho sa isang iglap. Naintindihan ni Celestina na sa loob ng ilang buwan, nabuhay siya sa isang masining na itinayong dekorasyon. Ang lahat ng pag-ibig, lahat ng atensyon, bawat salita ay isang maingat na plano lamang ng isang Maninila na dumating para sa kanyang pera. Hindi nagsalita si Tala ng mga salitang pampalubag loob. Alam niyang hindi ito makakatulong ngayon. Ipinatong lamang niya ang kanyang magaspang at peklating kamay sa maayos at nanginginig na kamay ni Celestina. Ito ay higit pa sa 1 kilos ng suporta. Ito ay isang pagkakaisa. 2 babae mula sa magkaibang mundo, isang mayamang negosyante at isang dating bilanggo na nawalan ng lahat ay nakaupo sa isang mesa. Pinag-isa ng iisang sakit at iisang kaaway. Inalis ni Celestina ang kanyang mga kamay mula sa kanyang mukha. Kumalat ang kanyang make-up na mula ang kanyang mga mata, ngunit wala ng kahinaan sa mga ito. Gumuho ang mga ilusyon. At sa kanilang lugar, nagising ang isang tunay at malalim na galit ng isang taong sinubukang gamitin. Kumuha siya ng isang panyo, pinunasan ang kanyang mukha at inayos ang kanyang likod. Ano ang dapat nating gawin? Tanong niya. Lumakas ang boses ni Celestina. May tunog ng bakal dito. Makipag-ugnayan ka sa aking piskal sa piskalya, sagot ni Tala. Handa siyang arestuhin siya, ngunit kailangan natin siyang hulihin sa akto. Kapag sigurado siyang nanalo na siya, kung hindi, makakatakas siya sa pamamagitan ng pera. Tumango si Celestina. Ang kanyang mga daliri ay mahigpit na humawak sa gilid ng mesa. Bukas ng gabi, inimbitahan ko siya sa isang mamahaling restaurant sa sentro, sabi ni Celestina, nakatingin sa kawalan, upang ipagdiwang daw ang aming darating na kasunduan. Kailangan niyang dalhin ang nakahandang General Power of Attorney para sa pamamahala ng lahat kong negosyo, upang pirmahan ko ito doon mismo sa hapunan. Inilipat ni Celestina ang kanyang matigas na tingin kay Tala. Hindi ko kakanselahin ang pagkikita. Iinganyo ko siya sa isang patibong. Dadalhin niya ang mga papeles na iyon. At kapag iniisip niyang nakuha na niya ang lahat, kukunin ninyo siya. Ang opisina ni Fiscal Ramos ay umuugong sa pigil na tensyon. Sa mesa ay may mga tumpok na mga printout mula sa mga bangko, mga bank statement, at mga kopya ng Power of Attorney. Nakatayo si Miguel sa bintana, idinidiin sa kanyang tainga ang telepono. Nagbibigay siya ng maikli at matalas na mga utos. Oo, i-freeze ang lahat. Parehong piso at foreign currency. Nasa email ninyo na ang utos. Walang anumang transaksyon mula sa sandaling ito. Nakaupo si Tala sa isang matigas na upuan sa sulok ng opisina. Pinapanood niya kung paano gumagana ang mekanismo ng hustisya. Ang mismong mekanismo na 7 taon nang nakalipas ay sumira sa kanyang buhay. Ngayon, na pinamumunuan ng isang tapat na tao ay dahan-dahang bumabalik sa ayos. Ibinaba ni Miguel ang telepono at tumingin sa orasan. 6:30 na ng gabi. Naka-freeze na ang mga account. Sabi niya, kinokolekta ang mga papel sa isang makapal na folder. Nasa lugar na ang mga operatiba mula sa Economic Crimes Division. Nakabihis sila at nakaupo sa mga katabing mesa. Nasa hawla na ang ibon, Tala. Kailangan na lang isara ang pinto. Ang mamahaling restaurant ay matatagpuan sa isang lumang mansyon sa sentro ng lungsod. Amoy dito ng mamahaling pabango, sariwang bulaklak at inihaw na pagkain. Ang mabibigat na velvet na kurtina ay sumisipsip ng ingay ng kalye, lumilikha ng ilusyon ng ganap na paghihiwalay mula sa ordinaryong mundo. Nakaupo si Celestina sa isang sulok na mesa sa VIP area. Nakasuot siya ng isang saradong madilim na asul na damit. Ang kanyang buhok ay maayos na nakapusod. Sa panlabas, mukha siyang larawan ng katahimikan. Dahan-dahan niyang iniikot sa kanyang mga daliri ang manipis na tangkay ng isang kristal na baso na may mineral water. Ngunit sa ilalim ng mahabang puting mantel, ang kanyang mga sapatos ay mahigpit na magkadikit at ang mga kalamnan ng kanyang mga binti ay naninigas sa tensyon. Alam niya na sa mesa sa kaliwa kung saan 2 lalaki sa mamahaling damit ang nag-uusap tungkol sa mga pamumuhunan ay nakaupo ang mga operatiba. Alam niya na sa bar ay may isa pang tao ni Miguel, ngunit hindi nawawala ng kaalamang ito ang malagkit na takot na naipon sa kanyang dibdib. Bumukas ang mga pinto ng restaurant. Magalang na yumuko ang head waiter. Pumasok si Daelan sa bulwagan. Initingnan siya ni Celestina.
na para bang ngayon lang niya ito nakita. Kumpiyansa siyang gumagalaw, parang may-ari, dahan-dahang humahakbang sa mamahaling karpet. Ang mamahaling damit pang negosyo ay perpektong bagay sa kanya. Tumango si Daelan sa isang kakilala sa isang katabing mesa, inayos ang kanyang mga manggas at lumapit sa kanya. Sa kanyang mga kilos, may tiwala ng isang taong nasa posisyon na alam na hindi makakatakas ang kanyang biktima. Dati, hinahangaan ni Celestina ang tiwalang ito. Ngayon, nagdudulot ito sa kanya ng pisikal na pagkasuklam. Lumapit siya sa mesa, yumuko, at malambot na hinalikan ng kanyang pulso. "Magandang gabi, anghel ko." Ang kanyang malambing na boses ay bumalot sa kanya, nagdulot sa kanya ng panloob na panginginig dahil sa pandidiri. "Pasensya na, at pinaghintay kita. Napakatindi ng trapiko." Umupo si Daelan sa tapat, elegante na ipinatong ang isang binti sa isa. Inilagay niya sa gilid ng mesa ang isang manipis na leather na folder. Tahimik na tumutugtog ang live na musika sa restaurant. Isang biolinista ang naglalabas ng isang makinis at malungkot na himig. Lumapit ang isang waiter. Si Daelan, nang hindi tumitingin sa menu, ay nag-order para sa dalawa at humiling ng isang bote ng mamahaling alak. "May mahalaga tayong gabi ngayon, Celes," sabi niya. Nakatingin ng diretso sa kanyang mga mata. Sa kanyang tingin, may taos-pusong mainit na pag-aalala. Kung hindi alam ni Celestina ang katotohanan, maniniwala na naman sana siya. Matagal kong pinag-isipan ang ating kinabukasan. Ang ginagawa natin ngayon ay ang pundasyon. Pinilit ni Celestina na ngumiti. Hirap sumunod ang mga kalamnan ng kanyang mukha. "Dala mo ba ang mga dokumento?" Tanong niya sa isang pantay na tono. Siyempre, dahan-dahang itinulak ni Daelan ang leather na folder sa gitna ng mesa at binuksan ito. Sa makapal na puting papel, nakasulat ang mga linya ng isang general power of attorney at isang kasunduan sa collateral. "Sinuri ng aking abogado ang bawat kuwit. Sa sandaling pirmahan mo, ako na ang bahala sa lahat ng gawain sa mga bangko. Makakapagpahinga ka na lang. Gusto kitang dalhin sa Italia, sa Lake Como. Karapat-dapat kang magpahinga, mahal." Kinuha niya mula sa panloob na bulsa ng kanyang jacket ang isang mabigat na pluma at inilagay ito sa ibabaw ng mga papel. "Pirmahan natin ngayon para hindi masira ang natitirang bahagi ng gabi sa mga usapang pangnegosyo," mungkahi niya. At ang kanyang kamay, sa isang nakasanayang kilos, ay dumulas sa kanyang kanang tainga, kinukuskus ang ibabang bahagi nito. Ang kilos na ito ang naging huling patak, wala ng duda. Sa harap niya ay nakaupo ang isang halimaw, nakabisado ang kanyang papel. Kinuha ni Celestina ang pluma, nanginginig ang kanyang mga daliri. Inalis niya ang takip. Lumapit si Daelan, inaasahan ng tagumpay. Sa kanyang mga labi, lumitaw ang isang bahagya at halos parang batang ngiti ng ginhawa. Ang milyon-milyon ay nasa kanyang bulsa na. Sa sandaling iyon, biglang naputol ang musika sa bulwagan. Tumigil ang biolinista na may nakataas na bow. Ang dalawang lalaki mula sa katabing mesa ay sabay na tumayo, itinutulak ang mga upuan. Lumapit sila sa mesa ni Celestina nang napakabilis at tahimik na halos hindi na lumingon si Dael. Lumitaw si Miguel Ramos sa likod niya. "Eduardo Larionov, o mas tama bang sabihin, Daelan Corpus." Ang matigas at nakasanayang boses ng piskal ay umalingaw-ngaw sa tahimik na bulwagan. Nagulat si Dael na parang tinamaan ng kuryente. Nawala ang ngiti sa kanyang mukha, nag-iwan ng isang baluktot ng ngiwi. Bigla siyang lumingon. Sinubukan tumayo, ngunit isang mabigat na kamay ng operatiba ang dumapo sa kanyang balikat. Idinidiin siya pabalik sa upuan. "Arestado ka sa hinalang pandaraya, sa malalaking halaga pamemeke ng sariling pagkamatay." Inilabas ni Miguel ang kanyang ID mula sa bulsa. Isang mabigat na katahimikan ang bumalot sa restaurant. Tumigil sa pagkain ng mga tao sa mga katabing mesa. May nagbaba ng tinidor sa plato. Tiningnan ni Daelan ang bulwagan ng may takot at gulat. Ang lahat ng tiwala ng isang matagumpay na investor ay biglang naglaho. "Anong kalokohan to?" Pumiyok ang kanyang boses, naging mataas at matinis. Sinubukan niyang alisin ang kamay ng operatiba. "Alisin ninyo ang inyong mga kamay sa akin. Isa akong kagalang-galang na negosyante. Nagkakamali kayo. Celes, sabihin mo sa kanila, tawagan mo ang aking abogado." Sa halip na sagot, tumunog ang bakal. Sa mga pulso ni Daelan, nagsara ang mabibigat na posas. Mahigpit na iginapos ang kanyang mga kamay sa harap ng kanyang dibdib. "Tumayo ka, Corpus, mag-uusap tayo."
pagputos ng operatiba. Hirap na huminga si Daen. Ang kanyang dibdib ay mabilis na tumataas at bumababa. Nagulo ang kanyang perpektong ayos ng buhok. Lumabas ang pawis sa kanyang noo. Inilipat niya ang kanyang tingin kay Celestina. Sa kanyang mga mata, may takot at pagsusumamo. Dahan-dahan at may dignidad, tumayo si Celestina mula sa mesa. Hindi na siya nanginginig. Kinuha niya ang kanyang kristal na baso, kung saan 1 minuto lang ang nakalipas ay nagsali ng waiter ng makapal na pulang alak. Tinitingnan siya ni Dalan mula sa ibaba. Tahimik, walang anumang emosyon sa kanyang muka. Biglang ibinuhos ni Celestina ang laman ng baso sa kanyang muka. Ang madilim na pulang likido ay tumama sa mga pisngi ni Daelan. Pumasok sa kanyang mga mata, dumali sa kanyang ilong at baba. Walang awang dinumihan ang kanyang nagniningning na puting damit at mamahaling kurbata. Ang alak ay mukhang isang marumi at kahiya-hiyang marka sa kanyang dibdib. Pumikit si Daelan, hirap na lumunok ng hangin. Inilagay ni Celestina ang walang laman na baso sa mesa. Murang tao ka, Daelan. Mahina ang kanyang boses, ngunit ang mga salita ay bumagsak na parang mabibigat na bato. Kunin ninyo na siya. Masama ang amoy niya. Pagkalipas ng 2 oras, sinalubong si Daelan ng matalas na ilaw ng mga fluorescent lamp sa interrogation room ng piskalya. Walang malambot na upuan at magagalang na waiter dito. Tanging isang bakal na mesa na nakakabit sa sahig, 2 matigas na upuan, at mga hubad na kulay abong pader. Nakaupo si Daelan ng nakayuko. Ang kanyang buhok ay tuyo at marumi dahil sa alak. Sa kanyang damit, may malaking kulay kapeng mantsa. Mukha siyang gusot, kahabag-habag. Nawala ang kanyang kinis. Inilantad ang kanyang tunay at duwag na pagkatao. Nakaupo si Miguel sa tapat niya. Sistematikong inilalatag sa mesa ang mga dokumento. Mga bank statement, mga sertipiko, mga printout ng mga tawag. Matigas na umiling si Daelan. Tumatangging sumagot sa mga tanong ng walang abogado. Iginigiit na nagkamali sila at humihingi ng isang tawag. Bumukas ang pinto ng interrogation room. Pumasok si Tala sa silid. Tumigil siya sa may pintuan. Nakasuot pa rin siya ng lumang sweater. Ang kanyang mga kamay ay kalmadong nakakrus sa kanyang dibdib. Tinitingnan niya si Daelan ng may pantay at matalas na tingin ng isang taong nakaranas na ng impyerno at wala ng kinatatakutan. Dahan-dahang itinaas ni Daelan ang kanyang ulo. Nawala ang kulay sa kanyang mukha, nag-iwan lamang ng kulay abong alikabok. Nanginginig ang kanyang ibabang labi. Sumandal siya sa likod ng bakal na upuan na para bang sinusubukang tumagos sa pader. Sa sandaling iyon, pinindot ni Miguel ang play button sa recorder na nasa mesa. Ang katahimikan ng silid ay binasag ng paos na boses ni Cruz. Buhay ang Dalan mo. 300,000 ang binigay. Ginawa ang mga papeles na siyang nasunog. Para kay Daelan, ang tunog na ito ang katapusan. Gumuho ang huling ilusyon ng proteksyon. Ang mga ebidensya ay nasa harap niya, buhay at hindi may kakaila. At pagkatapos, nasira siya. Lumabas mula sa kanyang bulok at mabahong pagkatao na itinago niya sa buong buhay niya sa ilalim ng mga mamahaling damit at magagandang salita. Oo, ako nga. Ako ang gumawa ng lahat ng ito. Biglang sigaw niya, yumuko. Tumunog ang posa sa mesa. Ang kanyang mukha ay nabaluktot sa isang mabangis at primitibong galit. Tiningnan niya si Tala, tumatalsik ang laway. Sa tingin mo, nagsisisi ako? Hindi kahit katiting. Lahat ito ay dahil sa iyong sumpang kayamanan. Hindi kumilo si Tala. Naghanda si Miguel na makialam, ngunit pinigilan siya ni Tala ng isang maikling kilos. Palagi ninyo akong tinatapakan, ikaw at ang iyong mga edukadang kaibigan. Sumigaw si Daelan ng may histerya. Ang komplikadong kahirapan na naipon sa kanya sa loob ng mga dekada ay sumabog. Galing ako sa isang mahirap na pamilya. Naglilinis ang nanay ko ng mga sahig. Isinusuot ko ang mga sapatos ng iba na 2 sukat na mas malaki at isang Amerikanang galing sa iba. At ikaw, mula pagkabata, kumakain ka na ng mga kutsarang pilak? Sa iyong mga parador, may mga tasa na nagkakahalaga ng isang apartment. Pinag-uusapan ninyo ang mga eksibit at teatro habang ako'y nag-iisip kung paano aabot ang sahod ko. Kinasusuklaman ko ang iyong bahay. Kinasusuklaman ko ang inyong kabusugan. Hirap siyang huminga. Nakatingin sa kanya mula sa ilalim ng kanyang mga kilay. 5 taon akong gumanap bilang isang masunuring asawa. Tiniis ko ang inyong mga usapan. Karapat-dapat ako sa perang ito. Kinuha ko lang ang dapat sa akin. At ikaw ay isang hangal, mapaniwalaing tanga,
na lumulunok ng mga tableta at naniniwala sa bawat salita ko. Tumahimik siya, inaasahan ng kanyang reaksyon, inaasahan ng mga luha, histerya, sigaw. Tinitingnan siya ni Tala mula sa itaas. Sa kanyang mga mata, walang galit o sama ng loob. Mayroon lamang isang malamig at ganap na paghamak. Nakita niya sa harap niya hindi isang henyong manloloko, kundi isang maliit at inggiterong salot na binibigyang katwiran ng kanyang kasamaan sa pamamagitan ng yaman ng iba. Minahal kita, sabi niya. Mahina ang kanyang boses, ngunit mas masakit pa ito sa isang sigaw. Ibibigay ko sana sa iyo ang lahat kung humingi ka lang. Ibinahagi ko sa iyo ang aking buhay. Gumawa siya ng isang hakbang pasulong. Likas na itinago ni Dala ng kanyang ulo sa kanyang mga balikat. Ngunit ninakaw mo sa akin ang pagiging ina. Nilason mo ako para hindi ako maging ina. At pagkatapos, kinuha mo sa akin ang aking anak na isinilang sa bilangguan. Hindi ka negosyante, Daelan. Hindi ka isang dakilang manloloko. Isa ka lamang maliit, kahabag-habag, duwag na magnanakaw. At ngayon, babalik ka sa kung saan ka nanggaling, sa putik. Tumalikod siya at naglakad patungo sa pinto. Wala na siyang dapat sabihin sa kanya. Tumigil na siya sa pag-iral para sa kanya. Lumabas si Tala mula sa interrogation room papunta sa isang madilim na pasilyo ng piskalya. Ang hangin dito ay parang mabigat. Amoy lumang plaster at chlorine. Ilang metro mula sa pinto, sa isang matigas na upuang kahoy, ay nakaupo ang isang matandang babae. Sa tabi niya, nakatayo ang isang batang guwardiya. Si Aling Imelda. Halatang tumanda ang matanda sa loob ng 7 taon. Ang kanyang mukha ay natakpan ng malalalim na kulubot. Ang kanyang shawl ay dumulas sa kanyang mga balikat. Dinala siya dito 1 oras na ang nakalilipas bilang kasabwat. Nalaman na ng imbestigasyon kung paano siya pumasok sa pagmamana at nag-withdraw ng pera. Nang marinig ang tunog ng pagbukas ng pinto, itinaas ni Aling Imelda ang kanyang ulo. Nakita niya si Tala. Napasinghapang matanda, sumandal sa upuan at hirap na tumayo. Sa kanyang mga mata, lumitaw ang isang hayop na takot na agad niyang sinubukang itago sa likod ng kanyang nakasanayang maskara ng isang nagdurusa. Tala, anak, nagsimulang umiyak siya sa kanyang pamilyar na malambing na boses, na ngayon ay may mga histerikal na tono. Gumawa siya ng 2 hakbang pasulong at biglang bumagsak sa harap ni Tala. Ang kanyang mga lumang kasukasuan ay tumama sa linoleum. Iniabot niya kay Tala ang kanyang nanginginig at tuyong mga kamay. Sinusubukang hawakan ng laylayan ng kanyang Amerikana. Tala, patawarin mo ko. Sa ngalan ng Diyos, patawarin mo ang isang matandang hangal. Dumadaloy ang mga luha sa kanyang kulubot na mukha. Nagsimula siyang magantanda ng krus ng paulit-ulit. Hindi ko naman alam na gagawin niya iyon. Hindi ko naintindihan ang mga papeles na iyon. Lumapit siya, sinabing, Inay, pirmahan mo, kailangan ito. Gusto ko lang ng kaligayahan para sa aking anak. Siya lang ang nag-iisa kong anak. Tala, aking dugo, huwag ninyo kaming sirain. Huminto si Tala. Tiningnan niya ang babaeng ito. Naalala ang kanyang mga salita sa korte. Baog yan, isang herod na nakapalda. Naalala kung paano malamig na dugo na ibinenta ng mismong inang ito ang kanyang mga gamit. Alam na nabubulok ang kanyang manugang sa bilangguan. Nanatiling hindi gumagalaw ang mukha ni Tala. Walang kalamnan na gumalaw. Sa kanyang tingin, walang paghihiganti o pagpapatawad. Maingat upang hindi madumihan. Umatras siya ng kalahating hakbang at tahimik nang walang anumang salita. Nilampasan ng umiiyak na matanda sa sahig. Naglakad si Tala sa pasilyo patungo sa labasan. Bawat hakbang ay may bigat. Hindi siya lumingon sa mga sigaw at daing sa likod niya. Sa unahan, naghihintay sa kanya ang kalayaan at ang pinakamahalagang paghahanap sa kanyang buhay. Ang boses ng hukom ay pantay. Walang anumang emosyon. Ang mga tuyo at formal na salitang ito ay bumagsak sa mabigat na katahimikan ng bulwagan ng korte, habang buhay na binabago ang mga kapalaran ng tao. Sa ngalan ng Republika ng Pilipinas, ipinasiya ng korte na si Eduardo Larionov, aka Daen Corpus, ay nagkasala sa mga krimen ng pandaraya sa malalaking halaga at pamimeke ng ebidensya. Ang parusa ay 12 sa taon ng pagkabilanggo sa isang maximum security prison. Nakaupo si Tala sa isang upuang kahoy sa unang hilera. Tiningnan niya si Dalan na nakatayo sa likod ng makapal na salamin. Nakasuot siya ng isang simpleng gusot na kulay abong damit. Ang kanyang mga balikat ay nakayuko. Ang kanyang likod ay kuba. Wala nang bakas ng makisig at tiwalang investor.
Nakatingin siya sa sahig. Hindi man lang itinaas ang kanyang mga mata sa hukom o sa kanyang dating asawa. Sumuko na siya. Ang sistema ng hustisya na minsan niyang niloko, ngayon ay nagbigay sa kanya ng isang makatarungang hatol. Si Imelda Corpus, dahil sa kanyang edad at kalusugan, ay hinatulan ng 3 taon ng probasyon. Ang matanda na nakaupo sa upuan ng akusado sa tabi ng kanyang abogado ay nagsimulang manginig at itinago ang kanyang mukha sa isang lana na shawl. Tahimik siyang umiyak, hindi dahil sa kanyang kasalanan, kundi dahil sa nawalang buhay ng kanyang nag-iisang anak. Sa malapit, sa isang wheelchair, ay nakaupo si Cruz. Nagbigay siya ng kumpletong testimonya, kinukumpirma ang bawat letra ng kanyang pag-amin na isinulat sa lapis sa isang piraso ng lumang wallpaper. Nakaharap pa rin siya sa isang hiwalay na paglilitis para sa kanyang krimen. Ngunit ngayon, sa kanyang namamagang mga mata, may isang kakaibang mabigat na ginhawa. Ibinaba na niya ang kanyang pasanin. Binuklat ng hukom ang isang pahina ng mabigat na folder dahil sa mga bagong lumitaw na pangyayari at napatunayang pamimeke ng pagkamatay ni Daelan Corpus. Ang hatol laban kay Tala Sandoval ay pinawawalang bisa dahil sa kawalan ng krimen. Si Tala Sandoval ay idineklara na ganap na walang kasalanan at dapat na ganap na ma-rehabilitate na may karapatang humingi ng kabayaran para sa pinsala sa ari-arian at moral. Ang mga salitang ito ay hindi nagdulot ng luha kay Tala. Para lamang itong isang mainit at mabigat na kumot na bumalot sa kanyang mga balikat. Ang 7 taon ng stigma bilang isang mamamatay tao ay nabura ng isang palo ng martilyo ng hukom. Muli siyang naging isang tao. Ang batas na pinasimulan ni Miguel Ramos ay gumana ng walang aberya dahil ang mismong pagkamatay ni Daelan ay napatunayang peke. Lahat ng sumunod na legal na aksyon ay gumuho na parang isang bahay ng mga baraha. Ipinasiya ng korte na ilegal ang pagpasok ni Imelda Corpus sa pagmamana at ang bentahan ng minanang mansyon ay walang bisa. Ang lumang bahay sa Maynila ay ibinalik sa legal na may-ari, ngunit sinalubong si Tala ng malamig at abandonadong bahay. Nakatayo siya sa gitna ng maluwag na sala. Isang makapal na layer ng alikabok ang nasa sahig. Ang mga bagong may-ari, kung kanino na ibenta ng biyenan ang mansyon, ay mabilis na umalis, nag-iwan ng mga hubad na pader at sirang mga baseboard. Wala na ang mga antigong kasangkapan, nawala na ang mga lumang painting. Amoy alimuom at limot ang hangin. Nakatayo si Miguel sa tabi. Ang kanyang mga kamay ay nasa bulsa ng kanyang formal na Amerikana. Ang pera mula sa mga account ni Daelan at ng kanyang ina ay nakuha na, sabi niya. Binabasag ang katahimikan ng walang laman na bahay. Ang kabayaran para sa moral na pinsala at ang halaga ng nawalang ari-arian ay papasok sa iyong account bago matapos ang linggo. Napakalaki ng halaga. May babalik mo ang lahat hanggang sa huling detalye. Hinaplos ni Talang malamig na bintana. Naiwan ang alikabok sa kanyang mga daliri. Hindi ko kailangan ng mga lumang bagay, Miguel. Lumingon siya sa kanya. Sa kanyang tingin, lumitaw ang isang mainit at buhay na kislap. Ang mga bagay ay kahoy at metal lamang. Kailangan kong ibalik ang buhay dito. Kinabukasan, nagpunta si Tala sa isang antigong salon. Ibinenta niyang bahagi ng mga kagamitang pilak mula sa iilang natira na nakuha ng imbestigasyon mula sa mga taguan ni Dalan. Nang matanggap ang cash, una siyang nagpunta sa isang gilid ng lungsod, sa isang abandonadong construction trailer. Nagpuputol ng kahoy sina Mang Berto at Emil, naghahanda sa paparating na lamig. Nang makita si Tala na bumababa ng taxi, binitawan nila ang kanilang mga palakol. Lumapit si Tala sa kanila. Nakasuot siya ng isang bago at maayos na lana na Amerikana. Ang kanyang buhok ay maayos na nakapusod, ngunit tinitingnan niya sila nang may parehong malalim na respeto, tulad noong malamig na gabi sa labas ng supermarket. Kinuha niya mula sa kanyang bag ang 2 makapal na sobre. Sinabi ninyo na ang kasamaan ay dapat bumalik sa pinagmulan, Emil. Iniabot ni Tala ang mga sobre. At ang kabutihan ay dapat bumalik sa mga nagbigay nito. Ibinalik ko ang aking bahay, ngunit ito ay walang laman at sira. Mang Berto, kailangan ko ng isang punong taga-ayos at isang foreman. Naaalala ko ang iyong mga kamay at kung paano ka magtrabaho sa kahoy. Emil, kailangan ko ng isang tagapamahala, isang tao may malinaw na pag-iisip na kayang kontrolin ang mga badyat at mga manggagawa. Nag-aalok ako sa inyo ng opisyal na trabaho na may kasamang tirahan, tamang sahod, at isang normal na buhay. Pinunasan ni Mang Berto ang kanyang maruruming kamay sa kanyang pantalon at maingat na kinuha ang sobre. Tinitigan ni Emil si Tala.
Nang napakatagal na halos magluha ang kanyang mga mata, dahan-dahang tumango ang dating siyentista na nawala ng tiwala sa mga tao. Ang law of conservation of energy ay gumagana ng walang aberya. Tala, mahinang sagot niya. Itinago ang sobre sa kanyang damit. Pagkalipas ng 2 linggo, hindi na makilala ang mansyon. Napuno ng mga tunog ang bahay. Umuugong ang mga drill, amoy sariwang pintura, primer at soup. Si Mang Berto, ahit at nakasuot ng malinis na overall, ay may tiwalang pinamumunuan ng isang pangkat ng mga karpintero na nag-aayos ng mga lumang panel ng kahoy. Si Emil, nakasuot ng isang formal hindi mahal, ngunit maayos na damit, ay nakaupo sa isang mesa sa isang pansamantalang opisina. Sinusuri ang mga resibo para sa mga materyales sa konstruksyon. Iniahon sila ni Tala mula sa pinakailalim. Binibigyan lamang sila ng kung ano ang minsang inagaw sa kanya, dignidad at paniniwala sa kanilang sariling halaga. Ngunit lahat ng mga alalahaning ito ay background lamang. Ang pangunahing pagsubok ay naghihintay sa kanya. Naghanap si Miguel ng mga koneksyon sa social services. Tumagal ito dahil ang mga dokumento na may 7 taong gulang ay inilipat na sa mga archive at ang pamilyang umampon ay lumipat ng tirahan. Ngunit natagpuan niya sila. Ang 7 taong gulang na si Liway ay nakatira sa isang maliit na bayan, 30 kilometro mula sa Maynila. Ang kanyang mga umampong magulang ay sina Ana at Pablo. Sila ay mga guro, simple at desenteng mga tao na, matapos mawalan ng pag-asang magkaroon ng sariling mga anak, ay kumuha ng isang batang babae mula sa ampunan at ibinigay sa kanyang lahat ng kanilang hindi nagamit na pagmamahal. Ang paglalakbay patungo sa bayan ay parang walang katapusan para kay Tala. Nakaupo siya sa upuan ng pasahero ng sasakyan ni Miguel. Sa labas ng bintana, mabilis na dumadaan ang mga hubad na itim na puno. Ang langit ay natatakpan ng isang makapal na kulay abong ulap. Mainit sa loob ng sasakyan, ngunit nanginginig si Tala. Maayos na nagmamaneho si Miguel, hindi sinusubukang magsimula ng isang usapan. Naiintindihan niya na sa sandaling ito, anumang salita ay hindi kailangan. Nasa tabi lamang siya, nagbibigay ng pakiramdam ng isang maaasahang suporta. Lumiko ang sasakyan sa isang makitid na aspaltadong kalye at huminto sa isang maayos na bahay na may maliit na beranda. Malinis ang bakuran at sa tabi ng hagdanan ay may isang bisikleta ng bata. Pinatay ni Miguel ang makina. Nandito na tayo, mahinang sabi niya. Sinubukang abutin ni Tala ang hawakan ng pinto. Nanginginig ang kanyang mga daliri kaya't hindi niya ito mahawakan. Dumulas lamang ang kanyang kamay. Nahirapan siyang huminga. Isang masakit na buko lang nabuo sa kanyang dibdib. 7 taon niyang hinintay ang sandaling ito. 7 taon siyang nakaligtas sa bilangguan para lamang muling makita ang kanyang anak. At ngayon, ang takot na itakwil siya ng kanyang anak ay nagpaparalisa sa kanyang mga kalamnan. Dahan-dahang ipinatong ni Miguel ang kanyang malaki at mainit na kamay sa kanyang malamig at nanginginig na palad. Kaya mo yan, Tala. Ang kanyang boses ay tumunog ng may tiwala at kalmado. Pinagdaanan mo ang impyerno at sa likod ng pintong ito ay may liwanag. Sige na. Siya mismo ang lumabas ng sasakyan, umikot at binuksan ang pinto para kay Tala. Umakyat sila sa kahoy na hagdanan. Mahinang umingit ang mga tabla sa ilalim ng kanilang mga paa. Pinindot ni Miguel ang doorbell. Isang tunog ang umalingaw-ngaw sa loob ng bahay. Agad na bumukas ang pinto. Sa may pintuan, nakatayo si Pablo, isang matangkad at medyo kuba na lalaki na nakasuot ng pambahay na sweater. Alam niya kung sino ang dumating. Kinausap na siya ni Miguel ng maaga. Ipinaliwanag ang bigat at hindi kapani-paniwalang sitwasyon. Tense ang mukha ni Pablo, ngunit tumango siya at umatras. Inaanyayahan silang pumasok. Pumasok si Tala sa maluwag na pasilyo. Amoy sariwang tinapay at mansanas. Isang maginhawa at mainit na amoy ng isang tunay na tahanan. Sa dulo ng pasilyo, nakatayo si Ana, isang hindi katangkaran at maputlang babae. Kinukusot niya sa kanyang mga kamay ang isang tuwalya sa kusina. Namuti ang kanyang mga buko sa tensyon. Tinitingnan niya si Tala nang may halo-halong awa at malalim na takot ng isang ina, takot na mawala ang batang kanyang pinalaki. Mula sa silid sa likod ni Ana, narinig ang mga magaang hakbang. Nay, sino po yan? Lumabas ang isang batang babae sa pasilyo. Huminto sa paghinga si Tala. 7 taong gulang ang batang babae. Nakasuot siya ng isang simpleng asul na damit na may puting kwelyo. Ang kanyang mahabang buhok ay nakatirintas.
ngunit ang pinakamahalaga ay ang kanyang mukha. Tinitingnan ng batang babae ang mga bisita nang may malalaki at mapanuring mga mata ni Tala, ang mismong mga mata na tumitingin sa kanya mula sa salamin noong kanyang kabataan bago ang lahat ng mga pagsubok. Huminto ang batang babae, napansin ng mga estranghero. Ang kanyang tingin ay naging mapagbantay, seryoso. Humakbang siya palapit kay Ana at likas na hinawakan ng kanyang kamay. Naramdaman ni Tala na nanlalambot ang kanyang mga binti. Hindi niya napigilan ang sarili. Lumuhod siya sa may pintuan upang maging kapantay ng kanyang mukha ang mukha ng kanyang anak. Isang matinding katahimikan ang bumalot sa pasilyo. "Hello, Liway." Hirap na lumabas ang mga salita mula kay Tala. Nanginginig ang kanyang boses, handang masira sa pag-iyak. Tinititigan siya ng batang babae, hindi kumukurap. Si Ana na nakatayo sa tabi ay hirap na lumunok at mahinang nagsalita. "Liway, sinabi namin sa iyo ni tatay. Naaalala mo ba? Ito ang babaeng iyon, ang iyong ina." Hindi binitawan ni Liway ang kamay ni Ana. Kumunot ang kanyang mga kilay. Sabi po nila dati, nasa kulungan daw ang tunay kong ina. Mahina ang boses ng batang babae, ngunit napakalinaw, walang pagkabulol. Sabi nila masama siya, na gumawa siya ng isang masamang bagay. Bawat salita ng bata ay sumasakit ng matindi. Ipinikit ni Tala ang kanyang mga mata sandali. Kinokolekta ang lahat ng natitirang lakas. "Hindi ako gumawa ng masamang bagay, Liway." Binuksan ni Tala ang kanyang mga mata. Dumadaloy na ang mga luha sa kanyang mga pisngi. Hindi niya sinubukang punasan ang mga ito. "Niloko nila ako at dinala sa isang lugar kung saan hindi ako makabalik sa'yo. Gusto kong makasama ka araw-araw, bawat minuto." Patuloy na tinitingnan siya ng batang babae ng may pagdududa. 7 taon na isang napakatagal na panahon para sa puso ng isang bata. Hindi posible na basta na lang tanggapin ng isang estranghero kahit na tinatawag niya ang sarili na ina. Naintindihan ni Tala na hindi makakatulong ang mga salita dito. Kailangan niya ang tanging ebidensya na nag-uugnay sa kanila sa paglipas ng mga taon at mga pader. "Liway." Lumapit ng kaunti si Tala, hindi nangahas na iunat ang kanyang mga kamay. "At ikaw, sabihin mo, naitago mo ba ang isang maliit na asul na medyas? Yung gawa sa napakagasgas na lana." Agad na nagbago ang tingin ng batang babae. Nawala ang pagiging mapagbantay, napalitan ng pagkamangha ng isang bata. Nanlaki ang mga mata ni Liway. Binitawan niya ang kamay ni Ana. "Medyas?" Tanong niya ulit, na para bang hindi makapaniwala sa kanyang narinig. "Oo." Huminga ng malalim si Tala, sinusubukang ngumiti sa gitna ng mga luha. "Niniting ko ito mula sa isang medyas ng bilangguan. 2 posporo lang ang mayroon ako. Isa lang ang natapos kong niniting at itinago ko sa iyong kumot noong kinukuha ka na." Tumalikod si Liway at tumakbo. Ang kanyang mga magaang hakbang ay umalingaw-ngaw sa pasilyo. Tumakbo siya sa kanyang silid. Walang nagsalita sa pasilyo. Tumalikod si Pablo sa pader, kinukusot ang kanyang ilong. Nakatayo si Miguel nang hindi gumagalaw. Mahigpit na nakasara ang kanyang mga panga. Pagkalipas ng 1 minuto, bumalik si Liway na tumatakbo. Maingat niyang yakap sa kanyang dibdib ang isang maliit na kahon na kahoy na pinalamutian ng simpleng ukit. Lumapit ang batang babae kay Tala, umupo sa sahig sa tapat niya at binuksan ang takip. Sa pinakailalim ng kahon, sa tabi ng mga magagandang bato at ilang balat ng candy, naroon ito. Isang maliit, walang hugis, magaspang naniniting na medyas na kulay asul-abo. Ang lana ay nagusot na dahil sa panahon. Maingat na kinuha ito ni Liway gamit ang 2 daliri at iniabot kay Tala. "Talaga, ikaw ang gumawa nito? Ikaw mismo?" Nanginginig ang boses ng batang babae. "Ako nga, mahal kong anak." Hinawakan ni Tala ang magaspang na lana. Agad siyang ibinalik ng alaala sa malamig na selda sa ilalim ng madilim na ilaw ng bombilya. "Niniting ko ito habang iniisip kita." Tiningnan ni Liway ang medyas. Pagkatapos ay ang mukha ni Tala na basang-basa sa luha. "Lagi ko itong katabi matulog." Biglang mabilis na nagsalita ang batang babae at sa kanyang mga mata, kumislap din ang mga luha. "Kapag natatakot ako sa dilim, hinahawakan ko ito. Magaspang pero nagiging mainit ang pakiramdam ko." Sabi ni Mama Ana, isa raw itong anting-anting na mahal ako nang gumawa nito. Ang puso ng isang bata na likas na naramdaman ang katotohanan ay sumuko. Binitawan ni Liway ang medyas. Lumapit at buong lakas na niyakap si Tala sa leeg.
Isinubsob niya ang kanyang mukha sa balikat ni Tala at malakas na umiyak. Niyakap ni Tala ang kanyang anak. Napakahigpit ng kanyang pagkakayakap na parabang natatakot siyang muling masira ang katotohanan. Isinubsob niya ang kanyang mukha sa buhok ni Liway na amoy shampoo. Sinisinghot ang kanyang amoy. 7 taon ng kawalan, sakit, at kawalan ng pag-asa ay lumabas mula sa kanyang katawan kasama ng mga pigil na paghikbi sa pasilyo. Lahat ay umiiyak. Pinupunasan ni Pablo ang kanyang mga mata gamit ang manggas ng kanyang sweater. Si Miguel, isang taong nakakita ng napakaraming kalungkutan sa kanyang propesyon, ay nakatalikod upang walang makakita sa kanyang namumulang mga mata. Tahimik na umiiyak si Ana, nakasandal sa pader. Mapait ang kanyang mga luha. Nakikita niyang muling pagkikita ng mag-ina at kasabay nito, ang kanyang puso ay naninikip dahil sa takot. Ang biolohikal na ina, ganap na na-rehabilitate, mayaman, independyente, ay may lahat ng legal at moral na karapatan na kunin ang kanyang anak at ang korte ay nasa kanyang panig. Ang mundo ni Ana na itinayo niya sa loob ng 7 taon ay gumuho. Naramdaman ni Tala ang takot na ito. Dahan-dahan niyang kinalas ang yakap. Hinalikan si Liway sa basang pisngi at hirap na tumayo. Tiningnan niya si Ana. Ang maputla at takot na babae ay nakatayo. Nakakapit sa pader. Naghihintay ng hatol. Naghihintay ng mga salita. Kung kailan nila kailangang ihanda ang mga gamit ng bata. Alam ni Tala ang pakiramdam na iyon. Alam niya kung ano ang pakiramdam na kunin sa iyo ang pinakamamahal. Lumapit si Tala sa umampong ina. Hindi siya nagsalita ng mga formal na salita. Lumapit lamang siya at mahigpit at taos-pusong niyakap si Ana. Nagulat si Ana, ngunit idiniin siya ni Tala sa kanyang sarili. Nararamdaman kung paano nanginginig ang payat na likod ng babaeng ito. Salamat, bulong ni Tala. Upang si Ana lamang ang makarinig. Ang kanyang boses ay puno ng napakalalim at walang hanggan na pasasalamat na kayang ipakita lamang ng isang taong bumalik mula sa kamatayan. Salamat sa pag-iingat sa aking anak. Salamat sa pagmamahal sa kanya noong wala ako. Pinalaki mo siyang kahanga-hanga. Hindi sigurado na niyakap pabalik ni Ana si Tala. Ang kanyang mga luha ay muling dumaloy ng malakas. Kukunin mo ba siya? Halos hindi marinig na bulong ni Ana. Lumayo si Tala, tumingin ng diretso sa nagluluhang mga mata ng umampong ina. Hindi ko siya kailanman ilalayo sa iyo, matatag na sabi ni Tala. Ito ay isang panunumpa, hindi maaring hatiin ang puso ng isang bata. Ikaw ay ina niya at ako ay ina niya. Ibig sabihin, mas marami lang tayo. Wala tayong sisirain. Palalakihin natin siya ng magkasama. Ngayon, si Liway ay magkakaroon ng isang malaking pamilya. Ipinapangako ko sa iyo. Iniabot niya ang kanyang kamay kay Ana at mahigpit itong hinawakan ng huli na parang isang salbabida. Sa sandaling iyon, ang mabigat na itim na pasanin ng nakaraan na pumipighati kay Tala sa lahat ng mga taong ito ay ganap na nawala. Sa unahan, maraming mahihirap na pag-uusap, maraming trabaho para sa pagpapalapit, ngunit ang liwanag na matagal niyang hinintay ay sa wakas ay pumuno sa kanyang buhay hanggang sa labi. 3 taon nang lumipas. Ang maliwanag na mga kristal na chandelier ay nagpapailaw sa bulwagan ng isang makasaysayang gallery sa gitna ng Maynila. Ang hangin ay puno ng mahinang ugong na mga boses, kaluskos na mga mamahaling tela at bahagyang tunog ng mga baso ng champagne. Ngayon, nagtipon dito ang mga mamamahayag, mga dalubhasa sa sining at mga kolektor. Nakatayo si Tala sa isang maliit na entablado sa harap ng isang mikropono. Sa 45 taong gulang na babaeng ito, imposibleng makilala ang nanginginig at takot na bilanggo sa isang jacket na galing sa iba na minsan ay nagpagalagala sa isang tambakan. Nagbago si Tala. Nakasuot siya ng isang elegante at formal na damit na kulay esmeralda. Ang kanyang madilim na buhok na may kagalang-galang na puting buhok sa kanyang mga sentido ay maayos na nakapusod. Naging tuwid ang kanyang postura. Lumapad ang kanyang mga balikat. Ngunit ang pangunahing pagbabago ay ang kanyang tingin. Wala ng takot sa kanyang mga mata. Nagniningning doon ang isang kalmado at mainit na karunungan ng isang taong dumaan sa apoy at nakalabas na buhay. Ngayon, binubuksan niya ang isang exhibit ng mga nailigtas at na-restore na mga antigo. Ang bahagi ng mga exhibit ay pag-aari ng kanyang pamilya. Ang bahagi ay binili niya sa loob ng mga taong ito mula sa mga pribadong koleksyon. Binabalik sa buhay ang mga nangingitim na pilak at basag na porselana. Dahan-dahang tumahimik ang bulwagan. Naghihintay sa kanyang talumpati.
Inayos ni Tala ang mikropono. Ang kanyang boses ay tumunog ng pantay, malambot, pinupuno ang bawat sulok ng maluwag na silid. Sabi nila, ang pag-restore ay isang agham tungkol sa kung paano pagdikitin ng mga basag, simula niya nakatingin sa bulwagan. Pero may iba akong naintindihan. Ang pag-restore ay ang pagbabalik ng dignidad hindi lamang sa mga lumang bagay, kundi pati na rin sa mga kaluluwa ng tao. Ngayon sa exhibit na ito, kaugalian na magpasalamat sa mga maimpluwensyang patron at sponsor, ngunit lalabagin ko ang panuntunang ito. Inilipat niya ang kanyang tingin mula sa mga mamamahayag patungo sa unang hilera kung saan nakaupo ang kanyang mga panauhin. Nais kong pasalamatan ng mga taong kasama ko sa pinakamadilim na sandali, ang mga naniwala sa akin noong wala akong dala kundi isang sertipiko ng paglaya at maruruming damit. Itinuro ni Tala sina Mang Berto at Emil. Ang dalawang lalaki ay nakaupo sa perpektong damit pang negosyo. Si Emil, na may maayos na buhok at balbas, ay mukhang isang tunay na akademiko. Si Mang Berto, na nakasanayang inilagay ang kanyang malalaki at magaspang na mga kamay sa kanyang mga tuhod, ay halatang nahiya sa atensyon. Inayos niya ang kanyang kurbata, namula ang kanyang mukha, ngunit sa kanyang mga mata may malalim na pagmamalaki. Salamat sa aking mga punong manggagawa, pagpapatuloy ni Tala kay Emil at Mang Berto. Kung wala kayo, hindi ko malalampasan ang taglamig na iyon. At kung wala kayo, hindi magaganap ang exhibit na ito. Pagkatapos, napunta ang kanyang tingin sa kanan. Nandoon sina Ana at Pablo, at sa pagitan nila, hawak ang kamay ng kanyang umampong ina at ng kanyang stepfather, nakaupo ang 10 taong gulang na si Liway. Nakasuot ang batang babae ng isang magandang damit. Tinitingnan niya si Tala mula sa ibaba nang may isang ganap na masaya at bukas ng ngiti. Salamat sa aking pamilya. Bahagyang nanginginig ang boses ni Tala, ngunit napigilan niya ang kanyang emosyon. Sa mga taong nagpatunay sa akin na ang tunay na pag-ibig ay hindi hinahati ang mga anak sa sarili at sa iba. Iningatan ninyo para sa akin ang pinakamahalagang bagay. At sa wakas, tumingin si Tala sa lalaking nakaupo sa gilid. Tinitingnan siya ni Miguel Ramos nang hindi kumukurap. Sa kanyang tingin, may isang walang hanggan na lambing at suporta na hindi na kailangan ni Tala ng anumang salita. Mahigit 1 taon na siyang asawa nito, ang taong naging kanyang maaasahang suporta at kanyang pader na bato. At salamat sa aking asawa, mahinang pagtatapos niya dahil minsan siyang umupo sa tabi ko sa isang basang upuan sa ilalim ng nagyayelong ulan. Ang exhibit na ito ay alay sa inyo. Sumabog sa palakpakan ng bulwagan. Nagsitayuan ang mga tao, nagniningning ang mga flash ng kamera sa mukha ni Tala. Ngumiti siya ng isang tunay at pinaghirapang liwanag ng ngiti. Pagkalipas ng 3 oras na walang opisyal na ingay, isang mainit na gabi ng Hunyo ang bumalot sa Maynila. Kinukulayan ng langit sa ibabaw ng lumang mansyon na mga malambot na kulay. Sa maluwag at maayos na bakuran, namumulaklak ang isang malaking puno ng lilac, pinupuno ang hangin ng isang makapal at matamis na amoy. Ang mansyon, na dating ninakawan at walang laman, ngayon ay puno ng buhay. May mainit na dilaw na ilaw sa mga bintana. Sa malawak na beranda na muling itinayo ni Mang Berto, ay may isang malaking bilog na mesa na may takip na linen. Walang mga estranghero dito, pamilya lamang. Naglalabas si Ana ng mga pagkain mula sa kusina. Nag-aayos si Tala ng mga antigong tasa ng porselana. Ang 2 babae, na pinag-isa ng pagmamahal sa isang bata, ay kumikilos ng maayos, nang walang anumang selos o tensyon. Tumatakbo si Liway sa bakuran, nakikipaglaro sa isang malit na mabalahibong tuta na ibinigay sa kanya ni Miguel sa kanyang 10 kaarawan. Ang masayang tawa ng bata ay umalingaw-ngaw sa buong hardin. Nakaupo sina Mang Berto at Pablo sa hagdanan at dahan-dahang nag-uusap tungkol sa mga uri ng kahoy para sa mga bagong kasangkapan. Si Emil, na nakasuot ng isang komportableng cardigan sa ibabaw ng kanyang damit, ay nagbabasa ng isang libro sa isang upuang yantok. Paminsan-minsan ay tumitingin sa naglalarong si Liway. Isang sasakyan ang huminto sa mga gate. Sumara ang pinto at pumasok sa bakuran si Celestina, ang dating may-ari ng mga panaderya na muntik nang mawalan ng negosyo dahil sa isang manloloko. Ngayon ay mukhang mas bata. Nawala sa kanyang tingin ang mabigat at malungkot na tingin. Masaya siyang ngumiti, dala-dala ang isang malaki at magandang kahon. Nahuli ako, pasensya na, sigaw niya mula sa gate. May kaunting problema sa mga supplier pero dinalhan ko kayo ng cake.
Isang espesyal na order na may seresa at almendras. Tulad ng gusto mo, Tala. Bumaba si Tala mula sa beranda, pinunasan ng kanyang mga kamay sa apron at niyakap ang kanyang kaibigan. Ang mga babaeng ito, na minsan ay sinubukang gamitin ni Daelan bilang mga materyales, ay naging tunay na malapit na kaibigan. Dumaan sila sa sakit ng panloloko at lumabas na hindi wasak, kundi malakas. Sa mesa, umalingaw-ngaw ang tawa, tumunog ang mga pinggan. Nagsasalin si Miguel ng mainit at matapang na tsaa. Ito ang tahimik at perpektong pagkakasundo na hindi mabibili ng anumang pera. Kalaunan, nang tuluyan ng magtago ang araw sa likod ng mga bubong ng mga kalapit na bahay, bumaba si Tala sa hardin at lumapit sa isang lumang puno ng mansanas. Sumandal siya sa mainit na puno, nakikinig sa boses ng kanyang pamilya na dumarating mula sa beranda. Lumapit si Miguel mula sa likod, tumayo siya sa tabi, niyakap siya sa balikat at idiniin sa kanyang sarili. Ipinatong ni Tala ang kanyang ulo sa kanyang dibdib, sinisinghot ang pamilyar na amoy ng malinis na koton at bahagyang pabango. Tumayo sila ng tahimik sa loob ng ilang minuto. Alam mo ba kung ano ang pinagsisisihan ko? Mahinang tanong ni Miguel, nakatingin sa iluminadong beranda, kung saan ipinapakita ni Emil kay Liway ang isang magic trick gamit ang isang barya. Ano? Mahinang sagot ni Tala, na hindi tayo nagkita ng mas maaga, bago ang lahat ng bangungot na ito, bago ang bilangguan, ang mga korte, ang pagtataksil. Hindi mo sana nasayang ang napakaraming taon ng iyong buhay. Itinaas ni Tala ang kanyang ulo at tumingin sa kanyang mga mata. Hindi ka tama, Miguel. Dahan-dahan niyang hinawakan ang kanyang pisngi. Kung hindi dahil sa bangungot na ito, maglalakad lang tayo na magkahiwalay. Iba tayong mga tao. Kung hindi kinuha sa akin ang lahat, hindi ko malalaman ang halaga ng mga simpleng bagay na ito. Hindi natin matututunan na pahalagahan ang katahimikan na ito at ang isa't isa. Walang luhang nasayang. Mas mahigpit siyang niyakap ni Miguel. Sa hardin, amoy lilak at tsaa. Ang kanilang mundo ay ganap na hindi masisira at tama. Isang matalas na ingay ng bakal na trangka ang umalingaw-ngaw sa mahabang pasilyo. Walang amoy ng lilak o sariwang tinapay dito. Dito, ang hangin ay makapal, mabigat, puno ng amoy ng chlorine, basang plaster, hindi nalilinis na mga katawan, at luma at maasim na repolyo. Ang isang malayong maximum security prison sa isang malamig na rehiyon. Kahit sa simula ng maikling tag-araw, ay humihinga ng malamig na hangin. Ang hangin ay umuungol sa labas ng mga makitid at may rehas na bintana, pinapalamig ang mga konkretong pader. Sa dulo ng mahabang madilim na pasilyo, sa mismong pasukan ng sanitary block ay nakaluhod ang isang lalaki. Nakasuot siya ng isang walang hugis at maruming uniforme ng bilangguan na kulay abo. Sa kanyang likod, may isang kupas na puting guhit na may numero ng kanyang pangkat. Ang lalaki ay payat, halos butot balat. Ang kanyang ulo ay maikli ang gupit, inilantad ang isang hindi pantay na bungo. Ang balat sa kanyang leeg ay lumaylay. Ang kanyang mukha ay naging kulay lupa at hindi malusog, natakpan ng malalalim na kulubot at nakabaon na kulay abong dumi. Wala nang natira sa makisig at matabang si Eduardo Larionov, sa tiwalang investor at mananakop na mga puso ng kababaihan. Hirap na huminga si Dalan Corpus, hawak sa kanyang mga nasirang kamay na pula dahil sa nagyayelong tubig at murang sabon, ang isang kulay abong basahan. Sumasakit ang kanyang mga kasukasuan dahil sa patuloy na pagluhod sa malamig na semento. Dahan-dahan niyang ikinakalat ang maruming bula sa sahig sa paligid ng mga bakal na inidoro na nakabaon sa sahig. Ang kanyang katayuan sa mga bilanggo ay natukoy sa unang buwan pa lamang. Ang mga manlolokong romantiko at mga pimp ay hindi iginagalang dito. Ang isang taong buong buhay na nagtago sa likod ng mga babae at nabuhay sa gastos ng iba ay naging ganap na walang silbi at duwag sa mga kondisyon ng isang mahigpit na herarkiya ng bilangguan. Mabilis na nasira si Daelan. Umiyak siya, nagmakaawa, ibinigay ang kanyang mga gamit. Sa huli, itinalaga siya sa pinakamarumi at nakahihiyang trabaho, paglilinis ng mga pasilyo at banyo. Sa likod niya, narinig ang mabibigat na hakbang. Likas na itinago ni Daelan ang kanyang ulo sa kanyang mga balikat. Ang hayop na takot ay naging kanyang palaging kasama. Natatakot siya sa lahat, sa mga gwardiya, sa ibang mga bilanggo, kahit sa sarili niyang anino. Lumapit sa kanya ang isang malaking guwardiya na nakasuot ng mainit na uniforme. Tumigil ito, nakatingin mula sa itaasan na kayukong figura. Tinapakan ng guwardiya ang plastik na timba na nasa tabi ni Daen.
Ang malabo at mabahong likido ay umapaw. Binabasa ang semento at ang pantalon ng bilanggo. Linisin mong maigi, aristokrata. Bastos na sigaw ng guwardiya. Nagkalat ka ng putik dito. Kung hindi iyan kikintab sa loob ng 5 minuto, babawasan ko ang rasyon mo ng 3 araw. Naintindihan mo ba ako? Nagulat si Dalan. Hindi siya tumingin. Hindi man lang siya sinubukang magreklamo. Naintindihan ko po, sir. Paos na sabi niya. Lilinisin ko po lahat. Magiging malinis po lahat. Mabilis siyang tumango. Lalong yumuko sa maruming sahig. Dali-daling kinokolekta ang natapong tubig. Sa kanyang mga kilos mayroon lamang pagkaalipin. Pandiring ngumisi ang guwardiya at nagpatuloy sa paglalakad. Patungo sa mainit na de-duty na silid. Naiwang bahagyang bukas ang pinto ng silid. Mula doon, amoy mainit na kape at usok ng sigarilyo. Piniga ni Daela ng basahan. Nanigas ang kanyang mga daliri dahil sa lamig. Tumayo siya upang ilipat ang timba. Sa sandaling iyon, umingay ang isang lumang radyo. May isang guwardiya na nagpihit ng knob. Naghahanap ng isang istasyon. Sa gitna ng ingay, lumabas ang isang masiglang boses ng isang pambansang tagapagbalita. Ang tunog ay umalingaw-ngaw sa walang laman na pasilyo. Sa balitang kultura, isang malaking kaganapan ang naganap sa kabisera ngayon. Ang kilalang taga-restor at patron ng sining na si Valentina Voronova ay nagbukas ng isang bagong malaking exhibit ng mga nailigtas na antigo. Ang eksibisyon, na kinabibilangan ng mga pambihirang likhang sining mula sa ika-19 na siglo, ay nakakuha na ng malaking interes mula sa mga kritiko. Sa pagbubukas, naroon si Valentina Voronova kasamang kanyang pamilya. Ayon sa mga eksperto, ang halaga ng naibalik na koleksyon ay tinatayang nasa 10-10 milyon. Inilipat ng guwardiya ang istasyon. Tumugtog ang isang murang pop music na patigil si Dael. Dumulas ang basantela mula sa kanyang mga kamay at bumagsak sa semento. Valentina Voronova. Hindi man lang niya iniwan ang kanyang pagkadalaga. Kinuha niya ang apelyido ng piskal na iyon. Nabigla si Daelan sa mga salita ng tagapagbalita. Sa kanyang isipan biglang lumitaw ang isang larawan. Isang lumang mansyon, may init na ilaw ng mga chandelier, mga kagamitang pilak sa mesa. Isang babaeng tumitingin sa kanya nang may pagsamba at handang ilagay sa kanyang paanan ang buong mundo. Nasa kanya ang lahat ng iyon. Hindi niya kailangang magnakaw, kailangan niya lang mabuhay, magmahal at maging isang tao. Ngunit gusto niya ang lahat ng sabay-sabay. Inisip niyang mas matalino siya sa lahat. At ngayon, si Tala, na itinuring niyang hangal at mapaniwalain, ay nakatayo sa ilalim ng mga ilaw, napapaligiran ng isang mapagmahal na pamilya, respeto at kayamanan. At siya, ang dakilang manloloko, ay nakaluhod sa isang mabahong banyo, sa isang bilangguan sa malayong lugar. Nanginginig sa sigaw ng isang matabang guwardiya. Biglang, nang may malinaw at nakamamatay na kalinawan, naintindihan ni Daela ang laki ng kanyang pagkawala. Naintindihan niya kung sino ang kanyang pinagtaksilan at kung ano ang kanyang naging kahihinatnan sa kanyang sariling mga kamay. Sinunog niya ang kanyang buhay para sa mga papel na wala na sa kanya ngayon. At sa unahan, mayroon pa siyang mahabat nakakatakot na 9 na taon ng pagkabuhay na bulok sa mga sementong sahig na ito. Nagsimulang magbago ang mukha ni Dael. Nanginginig ang kanyang ibabang panga na baluktot ang kanyang mga labi. Isang mainit at nakakasakal na alon ng walang magawang galit sa sarili, itim na inggit, at ganap na walang pag-asang kawalan ng pag-asa ang umakyat sa kanyang dibdib. Itinaas niya ang kanyang mga nasirang maruruming kamay, ang mismong mga kamay na minsan ay nagsusuot ng mamahaling relo at nagbibigay ng mga puting rosas. Tinakpan niya ang kanyang kulay abo at tumandang mukha. Bumagsak siya sa malamig at basang semento. Yumuko, malapit sa maruming putik at tahimik na umungol. Nanginginig ang kanyang mga balikat sa mga nakakatakot na tahimik na pag-iyak ng isang taong wala nang masisisi sa kanyang impyerno kundi ang kanyang sarili. Ang buhay, bilang isang mahigpit at hindi nasusuhulang hukom, ay inilagay ang lahat sa kanilang mga tamang lugar. Ang kabutihan ay bumalik bilang liwanag at ang kasamaan ay pinarusahan ng sarili nito.